Radio DZR 1026 Manila, Swanusub Media Corporation, and Sunshine Media. Ito ang programang nagbibigay daan sa mga tinig na madalas ay hindi naririnig. Sa bawat usapan, sa bawat opinyon, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mamamayan. Sa panahon ng ingay at kalituhan, may mga tinig na kailangang pakinggan. Ang espasyo ng bayan, ang entabladong walang kinakatakutan. Vox Populi, ang boses ng bayan. Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi, mga partner. Ha? Welcome sa bagong tambayan na tunay na opinyon ng taong bayan, Vox Populi. Dito ang boses mo ang bida. Sa bawat episode, sisilip tayo sa pulso ng publiko tungkol sa maiinit na usaping pambansa mula politika, pamamahala, hanggang mga isyong direktang nakakaapekto sa buhay ng bawat Pilipino. At siyempre, layunin ng Vox Populi na maging tulay ng tunay na boses ng bayan. Isang lugar kung saan bawat Pilipino ay may espasyo para magsalita, magtanong at makialam. At ngayong gabi, kami ang inyong mga host. Ako si paring RJ. At ako naman, si Jay Guevara. Ako naman, si Master Judea. Ako naman, si Banat Bay. At ako naman si Boss Dada. At ako naman po si Coach Oli. Kaya tara na, makisali, makiisa at makibahagi sa talakayang nagbibigay liwanag sa ating mga pananaw, ipakita ang inyong opinyon, magtanong at maging bahagi ng pambansang diskurso. Ito ang Vox Populi, ang boses ng bayan. Oy, ready na ba kayo? Magpapasko na. Anong pecha na? Asais na. Oo, magpapasko na. Of December. Oo, naka-prepare na ba ang inyong mga pang Noche Buena na 500 pesos? Oy, speaking of Noche Buena, 500. Yan. I-announce mo. Si Pangulong Marcos, di ba, meron siyang 500 pa Noche Buena. Dinagdagan natin yan. Pag manonood kayo sa live ng Banat Bay, merong pa Noche Buena araw-araw. Uy, tatlong winner rin. Isang buwan ko nang ginagawa yan. So, nauna pa nga ako kay Marcos eh. Si Marcos, kayong bumili ng 500 nyo. Sa akin, ako mismo nagbibigay. Ng unang tatlo makakasagot ng tama. Makakabang 500 Gcash each. Mas galante ka kahit kaya ano ha. Alam mo kung bakit? Tulad ko kasi si Pastor, walang korupsyon. Pag wala talagang korupsyon, kaya mo mamigay. Ang taray. Pero pag may korupsyon, paano magkakakorupsyon sa'yo? Yung pera mo, sa'yo lang naman yun. Kahit na, hindi ko kinukurap, di ba? Yun. Hindi mo kurap yung pera mo. Sarili mo pera, kinukurap mo. Teka, meron yata nagbibigay sa'yo para binibigyan ka ng Jay Guevara. Walang pera yan. Ganun talaga, kailangan magtulungan. Siyempre, kung 500 yung budget, dapat dagdagan niya, kulang yan eh. Kasi napag-usapan nga namin yan, yung 1,000 actually mahirap na eh. 1,000 partner, pag 2 tao lang yun. Kulang pa. Pero alam mo, in fairness, okay naman eh, yung 500. Totoo ha, kung iisipin mo, kakasya naman yung 500 spaghetti, hotdog, tapos isang lechong manok siguro. Ganyan, di ba? Ang pinupunto kasi ng tao dito, winawalang niya yung pera natin. Yan. Tapos sasabihan nyo kaming magtipid. Di ba? Para kuwari, ikaw ay magulang. Kunwari, mahirap ang pamilya mo, yung nanay mo naglalaba lang, yung tatay mo nagkakalakal lang, tapos sabihin sa'yo, oy, magtipid ka, 500 lang ang ating Noche Buena, okay lang. Pero kung yung nanay mo, panay ang sugal, ang nanay mo, bumibili ng Dior, bumibili ng Louis Vuitton, Hermet, at saka Luobi. Pagka bumibili ng gano'n, tapos sasabihin sa'yo, hoy, magtipid ka, 500 lang Noche Buena mo. Medyo masakit yun. Panlalait yun. So gano'n na nangyari sa gobyerno. Ninanakaw nila bilyon-bilyon, napakaraming insertion. Tapos tayo sasabihin 500 lang. Doon nasaktan ng mga Pilipino. Napakalaking insulto noon. Kasi December na nga lang, magkakaroon ng ganun ka-special na pagkain, tapos pipigilan mo pa. Titipirin mo pa. Sakit sa dibdib. Pero may sinabi naman si spokesperson, Claire Castro. Ang sinabi niya, mali ang pagkakaintindi nyo. Bakit? Ano daw? Mali ang pagkakaintindi nyo. Ang pagkakasabi namin, option lang daw yung 500. Mali ang pagkakasabi nila. Hindi yung pagkakaintindi namin. Lumalabas nga, Coach Oli, kasalanan pa natin na tayo na nga yung minamaliit. Noong nasukol sila, sinisisi pa nila sa taong bayan na parang, oy, kasalanan nyo, hindi kayo nakakaintindi. Ang ibig namin sabihin, kung
500 lang ang pera mo, pero hindi, ito yung dapat sa hindi mali eh. Pero dapat kasi ako mas maganda siguro kung ako ang nasa gobyerno, magbigay sila ng yung saktong presyo para sa Noche Buena. For example, 3,000. Maganda na yan. Marami nang mabibili. Kaya lang, hindi naman lahat may 3,000. Kasi hindi ka naman magbibigay ng pera panghanda eh. Yes. Kumbaga, nagbibigay ka lang ng suggestion. Idea. So ngayon, may kaya ng 3,000, 2,000, 1,000. Magkano pera mo? 500 pesos. Sa 500, ito yung options mo. Yan. Di magbibigay ka ng menu para sa 500 pesos. Kaya lang hindi eh. Pinangunahan nila kagad eh. Di ba? Sinabi nila na, hindi, 500, okay na yan. Na parang lumalabas, teka, kawawa naman kami. Kayo, pa-party-party kayo, nag-gift giving ngayon dyan sa Malacanang. Tapos, kami dito kami mga Pilipino, ganun lang. Pero diskarte naman daw kasi ang sinasabi ng iba, manghingi na lang daw sa kapitbahay ng mga spaghetti. Kapal na mukha. Kumasya yung 500. Pakapala ng mukha nila. Parang tuturuan pa tayong magnakaw eh. Mangupit ka na lang dyan sa kapitbahay. Tsaka ano pa, tayo pa yung hindi daw makaintindi. Ginagawa mo na naman kami tanga. Grabe, no? Pero in reality mahirap talaga intindihin si Ate Claire. Ang hirap talaga. Ang gulo-gulo. Akala ko mahirap yung 500, mas madali actually yung 500. Kaysa intindihin si Auntie Claire. Mapakahirap intindihin ng tao na yan. Wala, parang si na rin yan eh. Marami kasi pagkatao si Auntie Claire eh. Diba? Pansinin nyo minsan, ngayon iba sasabihin, bukas iba naman. Iba-iba ng pagkatao si Auntie Claire. Ganun talaga pag sinungaling. Walang yung ipa-iba ang kwento. Consistent. Tumodo siya. Oo, ICI, Sandro Marcos, merong statement si Pangulong Marcos nung nakaraan lang. Sabi niya, ang cancer daw, ang corruption daw sa Pilipinas ay parang cancer. Ayan. At ito daw ay kung ooperahan mo, talagang napakahirap at duduguin ka. Tama. Pero pag natanggal yung cancer, magiging maayos naman daw yung Pilipinas. Ba't di ba siya umalis dyan sa Malacanang? Actually, si Bongbong naman ang parang asukal. Asukal, ano Cause ng cancer. Yun ang cause ng cancer eh. Pagkain ng cancer yun, sugar eh. O siya dapat ang mawala. Ayun. Para mawala yung cancer. Ayun. Tama, mali. Diba? Tulad niya ang corruption sa cancer alam naman natin na ang problema ng Pilipinas pagdating sa corruption since 2022 hanggang 2025 and going to 2026 sinasabi ng mga insertions nila pinapakita silang tatlong pamilya. Bali ka dyan. Actually, nagsimula yan 1966 pa ata. Grabe, tagal na nun Nabutan niya na yun eh. Naikwento sa akin. Sa tatay pa lang. Pero imagine ninyo to. Ito mga Pilipino, imagine ninyo. Isipin ninyo, ang Marcos ay hindi pinanganak sa Pilipinas, sa Malaysia. Sigurado mayaman tayo ngayon. Yung Malaysia kawawa. Kasi yan talaga nagbigay ng problema sa atin, Marcos, simula sa tatay. Yes. Diba? Talagang malas. Ayun talaga. May punto. Naabutan talaga ni Coach Oli. Alam na natin yan eh. history. Medyo hindi lang halata sa itsura, pero abot na abot. Pero speaking of cancer ng lipunan, di ba, yung pagnanakaw, yan talaga yung cancer ng lipunan. Yan yung pumapatay sa lahat ng bayan, hindi lang talaga sa Pilipinas. Speaking of cancer, ang tigas ng mukha nung nakapagsalita pa siya ng ganyan. Talagang, ito, manifestation ito ng wala talaga sa matinong isip. O pagka mga adik, ganito talaga, hindi natin sinasabing adik siya. Hindi, sabi naman ng kapatid niya. Kapatid niya may sabi. Pero dito makikita mo talaga yung manifestation sa kanya, yung klase ng pag-iisip niya. Minsan hindi talaga alam ng adik na may mali talaga sa kanya. At katulad yan, yung nasa video na yan, di ba? Yan pa lang, talaga mapapatunayan mo na may diferensya siya sa pag-iisip ayon sa kapatid niya. Kasi biruin mo, sinabi niya dyan, yung about doon sa bridge na yon. Tapos, kinabukasan, nagpapatulong sa media. Labanan daw ang fake news. Siya yung nagpe-fake news. Alam mo, ang dami mo nang ginawang ka-fake newsan. Yung sinabi mo dati na walang mga baril yung pumuntang pulis sa kayo, JC. Yung ay sa ICC. Diba? Yung sa flood control. So, ang dami mong ka-fake newsan na ginawa na nagmula, galing talaga sa bibig mo. Tapos ngayon, ikaw lalaban sa ka-fake newsan. At ang hiningian mo pa ng tulong, yung media na isa din sa katulong mo sa pag-fake news. Correct. Actually, ang niya dyan, yaan ay pag-amin na siya ay magnanakaw. Inamin niya sa media, dapat alam na rin ito ng media, hindi nyo na maitatanggi. Kasi pati isipin mo, tulay, nanakawin mo. Talagang malupit yan. Ako sa totoo lang, hindi na ako mabibigla. Baka, kasi ito parang imposible. Hindi mo maisip, aakuin ba ni BBM, Davao yan? Hindi mo maisip Pero kung titingnan mo, hindi ako magugulat. Baka mamaya, pati si Sara akuin yung anak niya. Kasi lahat na nakawin na ito. Basta po pwede yung yung lalabas siyang mabuti sa optics, yung magandang imahe niya, nanakawin yan. Ang ganda ng imahe ni Sara. Yung halaman namin nun sa labas ng bahay namin nawawala, pwede ko ba ibintag sa kanya? Pero hindi lahat ninanakaw niya.
Hindi niya lahat inaangkin. Si FLM, hindi niya inaangkin eh. Oo, tinatanggi niya kasi. Tinatanggi niya ng pinsan yun eh. Yung Galing si vlogger. Jojo Di Guzman. Yung vlogger na natanggalan ng lisensya. Grabe yan. Grabe ang story nun ngayon. Hindi kaya hindi kaya Maraming kumita dyan na hindi kaya mga vlogger. partner hindi kaya sumasanib kay Marcos Jr. yung tatay niya. Doon nakakausap niya yun. Hindi kaya sumasanib. Yun, epekto na siguro. Hindi kaya ng ano sumasanib sa sarili niya kaya paiba-iba siya ng salita. Hallucination na yun. Epekto na ng ano yun, epekto na ng droga, no? sobrang paggamit yung mga. Alam mo yan sa kapatid niya. Grabe yung yung tadhana sa kanya. Kasi siya nagsabi ng mahiya naman kayo. Pero bago yan, yung sinabi niya muna may 5,500 flood control. Tapos binaha. Tapos mahiya naman kayo. Tapos nagbuo siya ng ICI. Tapos etong ICI ngayon, lumalabas ang baho. Walang direksyon. Nag-resign. 2 na nag-resign. So makikita mo talaga na lahat ng ginagawa niya, palpak. Pati nga may mga utang pa, mantakin mo. Di ba? Tapos nabubuking ngayon na wala naman palang suportang nanggagaling sa kanya. So kita mo talaga yung pattern from the very beginning. Basta lang siya nagsasalita ng walang aksyon. Kaya tuloy ang nangyayari, disaster para sa sa kanya. Bakit walang budget yung ICI? Yung trolls niya meron eh. Yung mga vloggers niya Nawala daw eh. Mahirap Coach Oli na magkaroon ng budget ang ICI. Kasi baka mamaya papunta sa kanya yung yung ebidensya. O di mas mabuti na kumbaga bigyan mo ng sasakyan na walang gasolina at least hindi aandar yan, nandiyan lang yan. Yung kaya paulit-ulit natin sinasabi sa mga naniniwala kay Marcos na kung ang mga Duterte nga hinudas, kayo pa kaya? Kaya wag kayong kasi lang talaga yan, lahat ng naniniwala ngayon kay Marcos, puppet niya lang yan eh. Ayun lang yung nakapront doon sa nakapront doon sa issue na para lumihis sa kanya. Yun yung tingnan nyo, yung nagkakaroon ng bookingan dati sa inilabas ni Pangulong Duterte mapatungkol sa BICAM na may may blanco. Sino ginawa niyang doon? Nang pain doon. 'Di ba yung mga tauhan na kay Sumali daw yung mga gumawa daw noon. Tapos mga Congress din ang naging puppet niya noon. Ngayon dito sa nangyaring korupsyon na siya rin mismo nagdeklara na iimbestigahan niya. Ang ginawa niya naman puppet dito, yan yung ICI. Yan yung puppet niya dyan ngayon para lumihis sa kanya. At yung sa mga vlogger naman, si Martin Romualdez naman ang nagpupondo doon. Di umano. Pero alam mo, tama. Minsan may utak din pala ito. Meron. Hindi, kasi from the very beginning, from E.S. Rodriguez, di ba? Mantakin mo, kasama mo from 6 years na dinidefend ka. Tapos, gayon, kay Torre. Yun ang isa sa pinakamalupit na tayo, hindi tayo pabor kay Torre, pero grabe, ang ginawa ni Torre para sa kanya, tapos hinudas niya, di ba? Tapos eto na naman yung ICI nga, na parang ginamit lang sila Magalong. Meron pa, may Bersamin pa. Si Bersamin din. Tama, kaya nga may tama ito eh. Kasi pag susunod dyan, isang buwan o isang linggo nating pagtatawanan pag nilaglag niya si Claire. Yan kasi darating at darating. Hindi si Auntie Claire kasi kay Lisa yan eh. Si Lisa isa pa yun. Meron pa siyang isang ilalaglag dyan na sa tingin ko. Ang matindi niya ilalaglag dyan si Romualdez. Papunta na rin. Papunta na rin eh. Kasi lahat ng pati yung nagtatanggol sa kanya, kaya niyang gano'n eh. Paano tong kakampi niya? Natahimik lang ngayon. Hindi pero meron akong ibang prediction dyan. Sa tingin ko magiging baligtad. Si Romualdez ang maglalaglag. Kasi sa totoo lang, hindi, wag ka nakikigaya ng idea. Idea ko muna yun eh. Sorry. Hindi. Kasi nga, ito si Romualdez, mautak to eh. Tandaan nyo, ito ang kinuha ang campaign manager ni VP Sara Duterte. Ibig sabihin, politically, mautak siya. Diba? Kaya, si Marcos, sa tingin ko, sumusunod nga lang yan eh. Kay Romualdez eh. Pero baka unahan. Malay mo, Romualdez, unahan mo. Nako, delikado. Natatandaan ninyo, noong nawala si Zaldico, yan din ang sinasabi natin na, Zaldico, delicates ka. Kasi sa matindi tong mga kasapakat mo rito. Ngayon, sa nakikita natin, ilalaglag ka. Totoo nga. No? Ayun na nga. Buti nakilig din to. Hindi man siguro sa atin, baka dito kay J. Guevara nakinig. Pero at least nilabas niya ngayon yung mga niya. Walang ibang credible. Sabi kasi nila walang credibility ito eh. Maaring wala siyang kaluluwa, wala siyang paninindigan dahil mga magnanakaw itong mga to. Pero sa lahat ng mga nag-aakusa sa administrasyon, si Zaldico yung pinaka-credible. Nasa loob siya. Kasi nasa loob mismo siya eh. First-hand experience. Hindi ba? Siya mismo ang nakakita ng corruption. Mismo ang gumawa. Kaya nga may nakita akong isang post sa social media. Isang abogado to si Lavinia. Sabi niya, hindi ganun katalino si Zaldico para pamunuan itong sistematikong pagnanakaw na ito sa gobyerno. He's not that bright. Ganun din sinasabi ni Banat ba eh. Party list lang ito eh. Paanong siyang magkakaroon ng monopoly sa pondo ng taong bayan?
So, napaka-imposible ng isang party list representative magkakaroon ng ganung kalakas na impluensya. Yes. So, sigurado na may mas matataas dito. So lahat ng ginawa ni Saldico, siyempre mayroong may basbas ni Martin Romualdez. Itong ginagawa rin ni Martin Romualdez, may basbas din ni Pangulong Bongbong Marcos. So Namimiss ko lang siya. Ang tagal mo na, isang linggo ka. Oy, magpakita ka Ayun na. feeling Ng ko, mga vlog namin, ha? Feeling ko, Choli, Nagkalagayan na dito, eh. si MR ngayon, Oo. hindi si Marlon Roseto yun, ha? Oo. Si Martin Martin Romualdez. Romualdez. Matino yun. Mabait Matino yun. yun. I-post natin yun. Si Martin Romualdez, palagay ko, ano na siya, Naka-standby lang. tinitingnan niya na kung anong galaw. Iisip na, no? Nung mga nasa taas. Yes. Kasi, pagka ano talaga kayo, pag mga kriminal kayo, wala Paunahan kayong lang tiwala sa isa't isa eh. Pakiramdaman. Ako nga ito, hindi criminal to, wala ako tiwala dito eh. Criminal ba yan? Hindi Oo. naman criminal yun. Kung halimbawa ako si Martin Romualdez, nakikita ko na yung takbo ng teka, Papakiramdaman na yan. pakiramdaman na. Parang yung daliri ni Martin Romualdez nasa gatilyo na eh. Ibubutok na lang. Uunahan niya pagka medyo napapasok. Siyempre, ikaw ba papayag ka? Siyempre hindi. Na naghati tayo eh. Tapos ako lang i-DM Tapos ako mo. i-DM mo. Ano ka, hello? Pero ako na nag-iinip ako eh. Ano yan? Kasi Ano yan, Juan? kahapon, di ba, nag-resign na yung bagman ni Marcos Jr. Si Cadiz. Si Cadiz. Oo. Nag-resign na. Cadiz. Si Cadiz, yung tinuturo ni Saldico na bagman ni... Marcos. Bukas sa makalawa niyan, ibabalita na sa ibang bansa na rin yan. Kagaya ni Bunuan. Yan ba yung Trigib? Yan yung Trigib. So, nag-iinip ako na itong si Bunuan ay Resign? nag-resign. Nag-resign? Hindi na tinanggal? Nag-resign. Palagay ko, katulad nung kay ES Bersamin yan, eh. Oo. Pinag-resign. Tapos i-deny na naman. Or in-announce lang sa media, pero wala pa namang resignation Pero letter. kung ako, may iskandalong ganun at naniniwala sila na itong mga USEC na to ang nagkamal ng bilyon-bilyon kasi yun yung pinalalabas nilang istorya eh. Hindi ko to pagre-resignin, tama. tatanggalin ko to. Yes. Isususpend ko ito, papakita ko sa to, sususpend ko Sila yung tapos passport. i-ano ko to, i-hold ko to. Hold departure area, hindi to hold departure order, hindi to makakalabas. Ganun ang gagawin ko. So sa tingin Para mo, mag-resign. Bossy, parang pinagre-resign nila o tinatanggal para makalayas, ganun? At yan Parang nga- ganun ang lumalabas eh. At yan nga yung sinasabi kong panaginip ko na inuutos yan ni Romualdez. Ayun. Para makabuelo na siya. Yung si Bunuan, yung pag-alis ni Bunuan, kung maaalala nyo, sinabi ni Saldico na ang nagpaalis sa kanya, ang ayaw magpabalik sa kanya sa Pilipinas ay si Martin Romualdez, di ba? So kung iisipin nyo, parang ganun din ang mangyayari kay Bunuan at kay Jojo Cadiz. Cadiz, oo. Ito si Cadiz, kasabwat to ni Bongbong. Kasi Siya bagman eh. At saka totoo, kasi kakilala niya na Ilocos Norte, sa taga Ilocos Norte, maraming proyekto sa Ilocos Abra, Norte. alam ko parang Abra. Tapos, ito ay nasa staff niya na nung senador pa siya. So, malaki na pinagsamahan nila. Oo. May kikwento ko. Ano yun? Sige. Okay? Okay. Meron kasing isang tao na late dumating. Ay, oo. Palagi, no? Tapos nagpapuntahan siya. Hindi, ito ikwento ko. Ako sa tingin ko talaga si Romualdez ang mastermind. Kasi 'di ba naalala nyo, kami ni Mocha noon, nagpupunta kami sa bahay ni Marcos noon, ha. Pagpunta namin doon, ang bumibida Yung asawa eh. yung asawa. Oo. Si Marcos walang parang ayoko namang sabihing Tanga. Oo. hindi, wag namang ganun. Lulong sa Nasa happy place. pagtulog. Sabihin yung Wala sa ulirat. Oo, wala sa ulirat. Siguro sa haba ng tulog niya, pagising niya, haharapin niya kami. Gusto niya matulog ulit. Parang alam mo, nakakausap ka na ng bagong gising na tao? Oo, Parang yung utak wala pa sa wisyo, parang ganon. Parang ikaw, pag hindi ka pa Oo, nagkakape. pag di pa ako nagkakape, high blood, ganon, di ba? So, parang ganon si Marcos. Kaya feeling ko talaga, si Romualdez ang lahat na to eh. Si Marcos, yung tipong tuturuan mo lang. Oh, ito, ganito gawin mo, I-approve ganito. mo lang, Oo, i-approve ganyan, mo lang. approve mo lang to, ayusin mo to. Eh, syempre, pag ikaw naman, lulong din. Si Romualdez, lulung din yan eh. Sa kapangyarihan. Diba? Lulong sa kapangyarihan, lulong sa kanyang, ako ang dito, ang hari, ganon. So, alam mo yun, medyo pinipitik-pitik niya si Marcos na kaya ko to, kaya kong gawin to. Pero Kaya, dagdagan ko yan, dagdagan ko lang. Ina-acknowledge mo yung sinasabi ni Toby Chanco na, si Romualdez at saka si Saldico talaga to. hindi, si Romualdez talaga, Oo. Saldico and Marcos, talagang ginagamit lang niya. Okay. Pero, it doesn't mean hindi sila masama, ha? Nagkataon lang si Marcos, Weak talaga. weak, tapos, okay din siya. Sige, gawin natin yan. Kailangan natin yan. Yun. Ako naniniwala ako dyan. Okay? Pero dagdagan ko. Kasi posible ang nagmamanipula kay Bongbong ay yung mga nakapaligid. Pero hindi po pwedeng hindi kasama si Sandro sa arkitekto. Kasi sila yung tinaguri ang pork barrel kings eh. Diba? So, malaki ang sabuatan. Kung hindi man si Bongbong, si Sandro, sila yung malaki ang insertions
Bukod sa insertion, may nabalitaan pa tayo yung allocables. Ayun pa, yung sa... Pero pabatiin muna natin yung bagong dating. Sorry kasi kasalanan ni Marcos lahat eh. Kasi siya ganun. Naklakot ako eh. Alam niyo ano, simula general lang yan, hanggang ano, bakor. May nakakaraling eh. Karakol, lahat may karakol. Sorry late ako ha. Ano daw? Karakol. Karakol. Nakakaraling na Ayun, linawin mo kasi iba dating sa labas eh. No? karakol. Alam niyo ano? Sa kalsada. Parang gano'n. Lalo puro santo. Gano'n. Kaya. Sorry late ha. Sorry po, pastor ha. Pakiayos kasi yung subtitle medyo. Nakamukha naman ha. Malinaw ba? At ayun nga, idagdag ko lang doon, yung sinasabi ni Bay, sinabi din yan ni Amy Marcos bago mag-alalan na ang nagko-control ng desisyon ng lahat ay si Lisa at si Romualdez. Tsaka sinabi rin ni VP Sara yan. At sinabi rin ni VP Sara yan, at sinabi din ni Amy Marcos na maaga pa lang, bata pa lang, bulok na si Sandro. Ayun. So yung sinasabi ni Coach Oli, maaaring pwede din yun talaga. Kasi sinabi ni bago si Master Judea, sinabi ni VP Sara, noong kampanya, nasa aeroplano sila ni Martin Romualdez, wala daw budget. Ayun. Sabi ni Martin Romualdez sa kanya, pag nanalo tayo, babawi ako. Babawi tayo. So mukhang maganda yung sinasabi ni Banat. Go. Yung bawi pala, babawiin sa kaban ng taong bayan. Yun din, At sinabi ni nagulat Bay. ako kay Sandro Marcos kasi hindi ko inaasahan na siya pala yung number 1 na may pinakamalaking punto na nakuha. Batang-bata pa eh. Ang liit-liit ang population nila. Oo, yun nga. Ang liit-liit na population nila, tapos sila yung pinakamalaking budget. Doon parang may mali na eh. And same thing kay Martin Romualdez, kung mapapansin mo lahat ng mga constituents, aros karamihan, hindi naman lahat, nagre-reklamo sa kalsada. So ibig sabihin, saan napunta yung napakalaking pera Tsaka na it makes sense kung bakit natanggal si Tebes, natanggal yung iba pang mga congressman, tapos siya lahat ang pumalit. Oo nga eh. Kasi itong mga natanggal na to, Banat ba, malapit din to kay Martin Romualdez no? Parang ginawa nila, mga kurakot din tong mga to. Hindi pwedeng may ibang makikihati Dapat sa ako amin. lang. Kami na. Pero narinig niyo yung interview kay Sandro? Ito matindi. Pumayag na siya magpa-drug test. Talaga? Hindi nga. Oo. Executive session. Executive session. Bawal live stream, no? Bawal live stream. Yun ang problema natin dyan. Hindi, pero matindi yung yung meron lumabas na na kasi tinanong si ano ba yung pangalan nung nag-resign? Sa sino ba? Hindi, sa ICI. Si Babe Singson. Babe Singson. Tinanong niya daw. Si Sandro, sinabi niya, saan mo dinala yung insertion? Yun. Ay, delikado. Malamang yun ang naging dahilan. Grabe, sabi ko, yun ang dapat ilabas. Yun ang dapat sagutin. Hindi ko maintindihan kasi pumasok siya, nagpa-executive session, tapos sasabihin niya, sige, i-play nyo. Pwede nyo i-play. Diba? Kung gano'n naman pala, ba't ka pa nagpa-executive? So ibig sabihin, pinili lang yung mga inilabas. Pinili lang ilalabas. Kaya nga kung talagang matapang ka, Sandro, blue ribbon ka humarap. Yun. Tapos Speaking of blue ribbon, ano nangyari dyan? Parang wala na, no? Pink ribbon na. Walang iya talaga to si Ping Lacson, no? Pink ribbon na. Pink. Ang yabang-yabang pa na pagbalik ng Senado, babalik blue ribbon isang beses. Pasabog daw siya. Ibig lang. Puro pasabog. Hindi pa tapos yung Yung pasabog niya, hindi nung pagbalik kasi nung Blue Ribbon Committee, biglang nagpasabog si si Zaldico. Tapos wala na silang nagulantan counter. sila, no? Biglang nawala na yung Senate Blue Ribbon Committee, ano? Pero maganda tong tong pinunto ni Banat Bay patungkol doon sa allocables sa insertion. Kasi may insertion, pero nung tiningnan yung yung mga proyekto na nailagay sa distrito niya, hindi tumugma doon sa insertion niya. Yes. Ngayon, ang sinasabi niya na hindi totoo yung sinasabi ni Zaldico kasi nga ito lang ang napunta sa proyekto ko. Pero nakalagay sa GAA yung insertion na yun galing mismo sa kanya. So legit talaga. Legit. Ang ngayon, maganda yung tanong ni Babe Singson, saan mo dinala? Kasi malabo, 1/3 lang daw ng halaga ng mga proyekto na nailagay sa distrito niya, yung actual na dami ng insertion niya. Kaya ang tanong sa kanya, saan mo inilagay? Ang sagot niya, hindi totoong sinasabi ni Zaldico. Pero nasa GAA yun yung insertion niya Ganon din yung insertion ni BBM na 100 billion. Nasa GAA din yun Kinonfirm ni Ping Lacson yun So pinapaikot tayo, no? Parang hindi niya talaga sinagot. Basically, kung papatunayan, ang dali naman, ito yung tulay na napagawa namin sa insertion, itong tulay. Ito, di ba? Hindi naman masama insertion Parang ganyan kay Pulong. Diba? Nung tinanong siya, eto, naglabas siya ng dokumento, pinakita yung picture, pinakita yung video, ganun lang kadali. Kaya lang, pinakita nilang pinagawa, yung sa Davao. China yun Ang ano nga niya, partner, ang sinasabi nga ni, itong batang Marcos, na hindi totoo yan. Kasi, makikita nyo sa listahan, may mga proyekto na naka-allocate sa Davao. Hindi naman, alam nyo naman kung sinong nakatira sa Davao. Yes. So parang sinasabi nila, hindi ako maglalagay ng proyekto dyan, so peke yan.
Kaya nga halatang Misleading. Kaya nga halatang halata siya. Doon pa lang sa pag-volunteer niya na umatin siya sa ICI. Bakit ka magbo-volunteer sa ICI mismo? Tatay mong gumawa diyan. Correct. Unang-una, advantage yan kasi parang sa sa basketball, home court advantage. Tsaka tatay mo, tsaka executive session Yun pa. nga tapos sasabihin niya, ako nagbo-volunteer ako pumunta dito kasi gusto ko panoodin. Hindi, sa sa Blue Ribbon para magkaalaman. Matindi example niyan. Halimbawa, yung barangay, 'di ba? May nireklamo mandurukot. Pangalan, Jay Guevara. Kunwari, Ano naman? may mandurukot doon, Jay Guevara. Tapos, ang ginawa nung tatay ni Jay Guevara, sige, para malaman natin ng katotohanan, imbestigahan siya ng nanay niya. Yun. Tapos, biglang, ano sa tingin niyo mangyayari? Ipapawalang sala si Jay kahit mininakaw. Di ba? Kakampi kasi yun, nanay yun mismo Parang ganun ang nangyayari sa ICI Gumawa ng investigating body, independent daw kuno, tapos yun na mag-iimbestiga dun sa gumawa. Ano ba yun? Pero ang pathetic, no? Isipin mo, after 2 months, nagdedelikado na. Bubuwagin ng ICI. Yun ang nakakahiya doon. Ibinuo mo ito para sabihin mo sa Pilipino na may ginagawa ka, tapos saglit pa lang, mabubuwag na. Binuo mo itong komisyon na ito na hindi mo pala pinondohan, so mambubudol talaga ito, no? Pero papalitan daw mga abogado. Si Gadon, Trillanes daw si Palsis, tsaka si Claire. Si Trillanes, sasama na nila. Para talagang maganda yung mga abogado yun. Magsusugtukan yun. Si Gadon, di na naman abogado na yun. Wala na palang lisensya yun. Pwede nang ilagay doon, kayo talaga. Kaibigan yan yun, si Palsis. Yung nakakalawa yung mukha nun Hamarang palit ang pogi. Personal makla Sinasabi niya daw. Galit na daw siya kay Lacson. Ano naman? Kasi nagulat ako kay Lacson malambot. Umiinit ng mata ko sa kanya. Pero may Lacson wala makakit na naman ako Si Pink Lacson yan. Pink Lacson na siya? Kakamping, no? Hindi, alam mo ba kung bakit? May gift to Biometer. Oy. Alam mo kumbaga sa third eye. Malalaman niya kung biometer. Nalaman naman ko May may aparato na ginagamit to Baklameter. yung kasamahan nga natin, naamoy niya na hindi natin naamoy dati. Teka, sino yan? Ito, namin ko to Namoy mo. Namin ko secret Baka natin na yan. mukhaan, alam ko Secret natin yan. Kapag kumakanan siya, parang bako lang ako nito Parang iba. Pero yun nga, yung kay Sandro Marcos, nag-volunteer daw siya magpunta rito. So, matapang daw siya. Pinalaki daw sila ng disente. Sabi ni ano yan? Ate Claire. Pinalaki ng disente at matapang. Uy! Marap sa ICI. Alam mo, fake news si Claire. Ito obvious na obvious. Masama ugali nito Pinokus pa niya yan Nakita ko sa reels. Pinokus niya siya nung magandang Yung labi. Fake news si Claire. Alam niyo kung bakit fake news si Claire? Makurap ng kurap kasi to. Parang si Jay Guevara, beautiful eyes ng beautiful eyes. Pero yung itsura niya dito nung humarap siya sa ICI, mga bossing, wasted, no? Parang di mo alam kung lasing, puyat. Gargado, no? Akala ko ako na yung pinakamalaking eyebag sa lahat ng mga Pilipino. Tinalo ako ni Sandro dito. Titingnan niyo yung eyebag niya, yun. Panay ang kurap, Naman nagbo-beautiful eyes lang. Ganyan yung anak ko dati. Alam mo, coach, alam mo yan, pag puyat, yung mata mo tuyo Mapdi. So pikit ng pikit yan, baka tamang pikit. yun ang Ganun Uy. ngiwi-ngiwi na rin, ano? Lunok ng lunok. Hindi naman humingi, gumagano lang. Papunta na dun Papunta na rin dyan dun. Pero ang tapang pala nito, no? Paano matapang to pag dating sa corruption, pero sa drug test, wala, no? Walang katapang-tapang. Papadrug test na nga yung executive session. Na drug test. Hindi, sa pagharap sa ICI, matapang siya. Pero sa hair follicle, Yun ang Alam nyo, mali yung sinabi ni Claire, ha? Mali-mali. Doon pala kita nyo, fake news na si Claire. proud daw. Na pinalaki daw ng maayos to. Yes. Hindi naman to pinalaki. Pinalaki daw ng tama. Maliit pa rin hanggang ngayon. Ano pinalaki? Coach Oli, pinalaki daw to ng tama. Hindi. Alam ko, baka pinalaki may tama. Kasi kung pinalaki ng parang tama si Sir yan, Jack, may tama din. Malama lang, Ito si Sir Jack talaga, pinalaki tong may tama. Malama lang, mas maliloko kay Marcos. Oo naman. Hindi, sa atin na lang magpa-interview si Sandro. Yan. Kung talagang matapang siya. duduguin niya. English yan. Kahit na, mag-Inglesan kami. Oy. Marunong naman ako pag marunong ang kaharap ko Uy. Talaga, kung talagang matapang si Sandro, harapin niya yung kung ano yung mga itatanong natin. Magpa-interview siya sa atin. Kahit Zoom. Ikaw, ibig sabihin dito, iniimbitahan mo siya. Iniimbitahan natin dito sa ICI, nagkusa siya. Yes. O kung halimbawa, ikaw, ako nga, sabi ko nga bahay ko, pumunta ka rito para makikain. Hindi ka naman nagsabi. May papakain ba ako sa'yo? Yun ang problema. Wala. So ganun din dito sa ICI. Pumunta siya dito sa ICI,
nang hindi naman siya iniimbita ng ICI. Ibig sabihin, yung ICI walang nakahanda na itatanong sa kanya. Correct. So, anong klaseng pagyayabang yan? At dapat ilabas nga yung sinasabi kanina ni Bay na saan ginamit yung insertion. Yung sa Wala insertion. hindi na pinakita yun eh. Simple rules of life, no? Don't go uninvited. Pero siya nagpunta siya, walang paalam. Malabo, parang ilagay natin doon sa setting na sa setting na korte. Pwede bang pumunta ka sa korte ng basta-basta, tataas kamay ka na magsasalita? Kuya, kasi alam mo ba ginawa niya yan? Anak sa naman Helen. May power yan. Alam niyo ba yung kasabihan? May kasabihan na sa Pilipinas na humihiram ng tapang sa alak. Ito si Marcos, si Sandro, humihiram ng tapang sa kapangyarihan ng tatay. Kala ko Sabi sa niya, ano di ba? My mentor. My mentor is my father. Yan. My inspiration is my father. yung galing. Saan kumuha? Ko ba yun? Panat, narinig mo yung English na yun? English na yun. Bira lumabas yun, magpapasko. Ulitin. Birthday pa Ulitin. naman. Ano sabi? Ano sabi? My father is my inspiration. Ayun. My father is my mentor. Oy, ano Diba? ibig sabihin ng mentor? Yan ba yung malamig sa bibig? Yung Mentor sabi yun. ng tatay niya na, Nak, nakawin mo ang lahat. Yun! Sumusunod sa tatay pala. Pero sinabi niya yan ha, pero nung nakita niyo may isang interview yata, yung video na hinalikan siya ng tatay niya, pinunasan niya. Nandiri siya. Pinaligo eh. Nandiri. Oo. Pero Yung pag amoy. puyat ka, ano ka, parang napapasok ka sa ano. Oo. Sabi nila, yung mga nagpupulburon daw, pag naanuhan ka ng tubig, parang kang napapasok. Hindi, mali naman siya. Hindi naman pinunasan. Di ba, sir? Oo, mali. Ginano lang. Trick man. May naiwan pa. Sayang na sayang. Sayang. Pero dito sa Pilipinas kasi seryoso, no? Yung humihiram ng tapang sa kapangyarihan. Kasi dito sa Pilipinas, yung mga padri-padrino, ito yung isang bagay na dapat mawala eh. Kasi karamihan sa mga tao, nag-name drop ng mga tao, usong-uso yan dito sa Pilipinas. So sana mawala ito. Pero kung isa yan kasi sa mga korupsyon eh. Isa part ng korupsyon sa Pilipinas. At sabi nila, matapang daw si Sandro Marcos. Matapang, siyempre, dahil yung tatay mo nagtatag ng ICI. Yung father mo ang naglagay ng mga tao dyan. Mas magandang pakinggan or mas magandang sabihing matapang ka kung ang pinaglalaban mo yung katotohanan. Di ba? Hindi yung pupunta ka dyan, alam naman natin na yung ICI na yan, ginawa lang para pagtakpan yung mastermind. Wala, alam na ng Pilipino yan. Hindi nyo maloloko mga Huwag kayong Pilipino. mag-alala, hindi naabot ng Pasko yan. Sabi nga. Bakit? Magsisirisign na eh. Kala Akala ko nagbabanta ka eh. Balita raw, may mag-resign pang isang... So, ibig sabihin, sinasabi nila na pag magpapasko, may mga makukulong parang iba, no? Magpapasko, mabubuwag yung ICI na dapat. Lilibing. Bakit sila Lilibing nagre-resign? na Dapat tinintay muna nila yung bonus. Paano nga magre-resign? Wala nga bonus, wala nga sila. Si Sahod nga Magalo wala, nagre-reklamo Kaya eh. pala nagre-resign. Para kang pinapasok sa eskwelahan nang wala kang baon na binigay. Mag-aaral ka ba mabuti nun? Bad trip yun. Wala. Di ba? Kaya nga, yung pagpunta naman nito ni Sandro dyan sa ICI, meron din ako nababasa sa social media, inahalin tulad nila yan sa isang, nanbawa ako estudyante, pupunta ako, pinatawag ako sa principal's office, tapos yung principal, nanay ko. Di ba? Parang wala eh. Wala eh. So ito ang sinasabi nila, ito reaksyonan nyo mga banateros. Ang sabi ni Claire Castro, si Sandro Marcos walang tinatago. Nagpunta sa ICI eh. Si Pulong tumanggi. So buntot mo, hila mo. Kung ano yung ginagawa mo, yung repercussions nun, ikaw ang mananagot. Ano sabi niyo dyan? So ibig sabihin, mas mataas na ang ICI kaysa sa Supreme Court. Ganon. Parang ganon ang gusto nilang sabihin eh. Jay, ombudsman at saka DOJ. Ombudsman kapag ikaw hindi ka sumunod sa mandato mo, tapos DOJ kapag may kriminal kang ginawa, may krimen kang ginawa na kriminal. Yung Supreme Court kasi ano yan? Hindi, parang ang gusto kasing iparating ni Auntie Claire, na kapag pumunta ka sa ICI, malinis ka na agad. Hindi. Parang ganon yun talaga. Hindi kasi yun nga. Yun ang pinapalabas Yun ang purpose ng ICI eh. Ang purpose ng ICI lahat nung matatapang na petawag dito at humarap at i-clear nila. Tapos na. Ano yung clear Kaya yan? masama nga dyan, ang nagbuo nga niyan, ang nagbuo niyan, nagpondo niyan, ang namili ng tao dyan, tatay niya. Si Marcos Jr. mismo. So, ikaw ba? Ikaw na nga yung nagbuo ng grupo na yan, tapos ilalaglag pa nila yung anak mo. So, malabo yun. Oo nga. Parang nangyari kasi, ikaw yung ikaw yung gumawa ng krimen, tapos ikaw din ang nag-imbestiga. Parang ganun lang nangyayari. Tsaka may dagdag ko, bukod doon sa tatay niya yung gumawa ng ICI, kasi ang punto ni Claire doon, siya, matapang, sumunod, nagpapunta sa ICI. Bakit yung ibang mga inimbestigahan naman, pumunta sa ICI ng kusa? Bakit si Pulong? Nagkusa din naman magpa-drug test. Bakit ito ayaw magpa-drug test? At ang dami ring nagpa-drug test. Even yung mga tuta nila sa Senado, na si Tuta Silto, at saka si Pinky Lacson, nagpa-drug test din yan. Bakit? Kung sino yung pinagbibintangan ng adik ayaw magpa-drug test. Diba? So, ang punto nyo
pag wala kang kinakatakutan, bakit hindi ka magpa-imbestiga? Ay ganun din, kung wala kayong kinakatakutan, bakit kayo magpa-drug test? Tama. Yan nga. Tsaka kung wala kang kinatatakutan, bakit ka nagpa-executive session? Kung wala ka palang itinatago. Kaya kinukumpare pa si Sandro Marcos kay Pulong Duterte. Kilala naman natin ng mga Duterte mula noon kung gaano talaga katapang yung mga yan. Sa yung tapang kasi inilulugar. Hindi hindi sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras patapang ka. Ito mga Duterte marunong gumamit ng tapang eh. Alam nila kung kailan ilalabas yung tapang. At etong si Sandro Marcos, medyo pag nakikita natin nga, kumikenting-kenting pa eh. Oo, nasaan ang tapang doon? Magpa-air follicle test muna kayo. Then sabihin nyo sarili nyo na matapang kayo. Sabi ng Grabe, kaibigan no? nito eh. Granado si Judea, no? Porkit bago yung ano niya. Alin? Yung tuxedo. Bago. Sana all. Actually, sinuot ko na eh. In advance ko na eh. Mang Boy Abunda nga eh. Tayo Pero sabi nga nila, ano daw? Patayin natin, makita naman. Boy Abunda. Tapos tumabi ka na doon kay Mangkana. Tama na. Hindi ko napagtanto na kalbo na pala si Atty. Sal. Ano sabi mo? Pero ito kasi dugtungan ko lang na maiksi. Ikaw ba naman? Maiksi lang. Pupunta ka sa isang gera na alam mo na lahat ng baril nakatutok sa'yo. Katangan yun. Ambush yun. Ambush yun. Ambush Kalokohan talaga. yun. Oo. Yung hindi, tsaka open naman si Pulong eh. Sinabi naman yun ni Pulong na I'm open for investigation. Hindi naman niya sinabi na pupunta ako dyan eh. Sinabi niya na open ako for investigation. Yung ICI, magpadala sa kanya ng request para sa mga documentations ng mga projects niya, napapadala niya ron. Pero hindi ako haharap dyan. Tama din kasi, wala naman talagang kwenta yung ICI. Walang lakas eh, no? I mean, hindi naman, wala. As in, hindi nasasakop. Wala. Hindi pwede magsubpina, hindi pwedeng mag-contempt. Wala talaga. Yung ICI parang ano lang, PR lang yan, for optics lang. Kasi meron namang ombudsman eh. Kung talagang merong katiwalian, etong si Pulong Duterte, hahamunin pa kayo niyan. Yung ombudsman, kasuhan niyo ako. Diba? Andun eh. May ombudsman tayo. Ano to? Anong klaseng na nangyayari sa Pilipinas? Moro-moro na lang yung investigasyon. Diba? Actually, si Rimulya may statement dito, boss eh. Pero babalikan natin yung statement ni sige. Rimulya. Kasi live ngayon na mag-uulat si MJ Mondiar. Ating alamin ang update sa Kuala Lumpur kung saan gaganapin ang malaking Sana Christmas all. party doon ng Filipino community. Nasa Malaysia ngayon ang ating partner na si MJ Mondiar. Sana all MJ, kasama ka lang namin ha. MJ. Oo ha, kasama ka lang namin nung nakaraan. Ngayon, ano ka na, nandiyan ka na sa Malaysia ha. Pero bago magsalita si MJ, si Sister Nelida Lizada. Si Banat Nay. At saka si Banat Nay, Mama. Ay, Banat Nay. Oo nga, Banat Nay. Oo nga, si Banat Nay Ate kaya. Neneng. Oo, kasi favorite naman natin yan yung eh. totoong pangalan dapat si Tita Neneng. Tita Neneng. Tita Neneng. Bakit nandiyan kayo tapos kami nandito? Oo nga po. Para saan ang hustisya niyan? Boss MJ, ano nangyayari? Merry Christmas! Banat Nay. Partner MJ, magandang gabi. Yes, handa-handa na nga mga partner, no? Ang ating mga kababayang Pilipino dito sa Malaysia para sa gaganapin bukas na Paskong Pinoy sa Malaysia 2025. Ito yung event na pinakakaabangan ng Filipino community. Makikita nyo sa ating screen ang dami ng mga tables, mga upuan na available, mahigit 1,000 ng mga kababayan natin ang magjo-join sa malaking pagtitipon ito ng Filipino community. Magkakaroon bukas ng dance competition, magkakaroon ng exchange gift, may raffle draw, at may awarding of certificates. At katunayan, kasama ko ngayon ang isa sa mga volunteer na bumuo ng Paskong Pinoy sa Malaysia 2025. Walang ba kundi si Sir Arnie Jones para ikwento sa atin yung nartibo at bakit merong ganitong malaking pagtitipon dito po sa bansang Malaysia. Sir Arnie, Merry Christmas, magandang araw, live tayo sa studio. Kasama natin ang Banatero sa kanilang programang Vox Populi. Alright, maligayang Paskong Pinoy sa ating lahat, mga kababayan, especially dyan sa Manay Studios, mga Banateros, maligayang Paskong Pinoy po sa ating lahat. And we are so grateful and thankful, especially sa ating butihing pastor sa pagkakataon na makapag-organisa ng ganitong event. Actually, we are doing this 4 years na, mga kabanateros. And super excited ang mga kababayan natin dito sa bansang Malaysia para sa malaking event na ito. Maraming sorpresa, maraming papremyo, na kahit malayo man yung mga kababayan natin sa bansang Pilipinas, pero pinapanama pa rin natin sa kanila ang liwanag at diwa ng Pasko dito sa bansang Malaysia. Sir Arnie, gaano kanyo katagal na inorganize yung ganitong malaking pagtitipon? For we all know, mahirap pong tipunin ang lahat ng mga Filipinos abroad dahil meron silang trabaho. Yes, tama partner. Actually, we plan 4 months ago. So within that 4 months, pinaplanuhan natin, inorganisa natin at in-invite natin. Actually, nung pumunta dito si VP Sara, inanunsyo niya ito na magkaroon tayo ng Paskong Pinoy dito sa bansang Malaysia. Oh, bakit wala si VP Sara? Ano nung dahilan? Ay, partner, kasi taking schedule ng VP natin. Yeah. Kaya parang siya nagbabantay ngayon. Schedule niya sa The Hague. Sa The Hague.
Opo, ano pong mga activities na nakalinya bukas, Sir Arnie? Highlights sa program, meron tayong Christmas light show. Yan, pinagandaan niya ng Amazing Job Creative Events, Sounds and Lights, para sa ano natin bukas. And then, may dance competition, partner. Yes, and then meron ding yung Christmas buffet natin na pinaghahandaan din ng mga ano natin. And then, marami pa, partner. Maraming sorpresa. Opo, sir, para po sa mga gustong sumali, paano po sila makaka-avail? At ano po bang way na sila po maka-join? At pwede din po ba ang walk-in? Yes, partner. Actually, out of sa tables na nakaset up ngayon, fully booked na yung tables natin, partner, na 1,110. So, almost 1,100 plus na. Nag-reserve lang tayo ng another 10 tables para sa mga walk-in kasi ngayon pa lang, marami na rin ang nag-i-inquire. So, pwede sila, kung pupunta sila dito bukas sa mga nag-walk-in, maka-avail pa rin sila. Mga partner sa studio, baka meron kayong tanong kay Sir Arnie. Ayan na, Hoy, kuya, Banat Nay. Banat Nay. Nakikipagkwentuhan si Banat Nay doon sa likod. Yung mga pamasko namin, parang nakakalimutan. Meron akong tanong. Kamusta naman dyan sa kinalalagyan nyo? Kasi kami dito, nag-check ako kanina sa cellphone. May flight pa. May flight pa. Meron pa. Meron pa, makakahabol pa tayo. Alas 2 ng umaga. Meron pa ba kaming space dyan? Yes, mga kapartner. Ate Neneng! Huwag kang kumakaway. Andito si Ate Neneng, yung Southeast Asia. Si Banat na yun. Wala, si sermonan tayo niyan. Pero kamusta po yung kamusta po ang yung mga a-attend dyan? Ano po in-expect natin na attendance? More than 1,000. As of now, Boss Dada, 1,100 na po yung grabe. ano talaga na na sa mga bawat table natin. Malaysia lang po ito. Sa Malaysia lang po yes, ito, no? Actually, meron all over state sa Malaysia. May from galing Sabah, nagpa-fly lang sila para mag-join sa event na to. And all the way from Johor Bahru, 5 hours po yung travel nila bukas para mag-join din dito. And all the way from the states of Penang, mag-join din dito. At saka meron ding taga Singapore na pupunta din dito. Meron silang 3 tables. Ay, by the way, meron pong breaking news. Papunta kami dyan. Sa ayaw at sa gusto nyo, papunta kami dyan. Ito na nga. Gagayain namin si Sandro. Kahit hindi imbitado, pumupunta. Sige, may tatanong pa kayo sa mga kabayan natin. Nagpunta kasi ako dyan sa Malaysia eh. Ako buti pa ako nakapunta na dyan. Sana makapunta din kayo. Pero pag nakapunta kayo dyan, ako papakainin kayo dyan ni Sir ng mga samgyup-samgyup. Ay, ang sarap. Yung ano ba yun? Lasi Lemak. Yung Lasi Lemak. Oo. Sa akin naman, enjoy, good luck sa party, at magsaya po kayo dyan. Ito, ganito pag zero corruption eh. Zero corruption. Kita-kita ganyan, pag zero Pero corruption. alam mo, masarap talaga yung pagkain dyan kasi naalala ko, nung nakulong ako dyan. Nakulong ako dyan sa Malaysia eh. Naka-plastic yung Lasi Lemak nila. Masarap pa rin. Nakakulong ako dyan sa Kuala Lumpur, may immigration dyan, mga kurap eh. So, wala na, hindi ka na makapunta ron, hindi ka na makakasama, kami na lang magpupunta dyan. Dito din makaimig si Sir. Tayo, kayo na. Okay. So, Thank you very much, MJ Mondihar. Ikaw talaga, iniwan mo na naman kami, sir. Yan muna ang latest dito at tayo ibabalita natin ang event bukas na dadalawa ng marami natin mga kababayan dito sa Malaysia. At standby lamang sa mas marami pang mga update dito po sa Filipino Community Event sa Malaysia. Back to studio mga kababayan. Enjoy partner. Enjoy, Merry Christmas sa mga natin dyan. At mag-break po muna tayo mga partner. Huwag po kayong alis at magbabalik po ang programang Vox Populi. Ma'am, ano ang reaksyon mo sa balitang bubuwagin ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na siya namumuno sa issue ng manumalyang flood control project? Ay dapat talaga buwagin. O kaya kung hindi naman siya bubuwagin, dapat panibago na naman yung panibagong anong tawag nito? Panibago yung namumuno para sa infrastructure, sa flood control. Kasi, pero ako sa totoo lang wala naman akong tiwala sa gobyerno ngayon. Hindi ko lang alam kung meron pa ba na pwede, di ba? Meron pa ba tayong pwedeng piliin na mamuno sa atin? Kasi parang
habang tumatagal, lalong lumalala. Mas maganda po kasi hindi na mabubulsa yung natin. Siyempre, maayos na rin yung mga, maiwasan na rin yung pagbaha sa Pilipinas. Siyempre, yung pinaka-main cause natin. Lalo na ngayon, mas prone tayo ngayon sa bagyo. Siyempre, kailangan nating mas maging sa pera ng magbabayad tayo ng di walang natin na napapakinabangan, di ba? Bakit po bubuwagin? Walang pondo? Bakit kailangan buwagin kung nag-i-investigate naman ng maayos? Kasi need po kasi maimbestigahan yan kasi para maalaman natin kung sino talaga ang liable sa flood control na yan, sir. Yan po ang aking opinion. Para sa akin, hindi siya karapat-dapat na buwagin kasi paano malalaman yung tinatagong anomalya regarding sa flood control? Ay bakit bubuwagin? Yun nga ang mag-iimbestiga. Doon tayo kukuha ng depensa natin, di ba? Bilang mamamayan natin na napagnakawan ng kaban ng bayan, di ba? Bakit bubuwagin? Yun ang makukuha nating depensa or doon tayo lalaban yun ang laban natin So mawawala tayo ng laban, ganun. Pare-parehas naman silang kurap kahit mabuwag yun pare-parehas naman. Tsaka lahat naman sila nakikinabang doon sa flood control na yun. Hindi na dapat buwagin yun kasi pag binuwag nila yun, lalong tatagal ang proseso. Dapat lang na step out yung mga nasa ICC officer. Kasi ang ibig nila sabihin, kung umalis na si Singson, di ba? Parang mahina na daw dahil kulang ang pondo. Sabi naman kahapon sa balita, may pondo na di ba? Dapat hindi na mabubuwag yun. Kasi pag binuwag mo yun, lalong tatagal ang proseso. Pag binuwag yun, totally, parang wala na tayong pakialam sa mundo. Kailangan maging alert tayo sa lahat. Kung bubuwagin pa nila, paano na naman tayong mga Pilipinong ng mga pulubi, mga mahihirap, wala na lang, hanggang gano'n na lang ba tayo? Na lang. Hindi na tayo aangat. Imbis na aangat pa ang Pilipina, mga Pilipinoy na naghihirap, lalo pang lulubog, lalo na ngayon. Maraming kalamidad, maraming nangyayari sa Pilipinas. Talagang wala nang pag-asa. Sa tingin ko hindi. Dapat kasi mapanagot lahat ng ng urakot kasi kung titingnan nyo sa Maynila madaming apektado ng baha. So dapat maging accountable yung mga may kasalanan, yung mga nangurakot. Kasi kung sila mapera, hindi sila nakukulong, kawawa naman yung mga tao. Bubuwagin. Ano naman kasi yan, ang mandate niyan from executive order. So, nasa pleasure ng presidente. Unless yung legislative, yung Congress, saka yung Senate, magpasa ng batas para mapatibay yan. Ang magpapatibay na lang dyan, yung Congress, saka Senate, hindi yung executive. We are like spokes in a bicycle wheel. The body is likened unto a bicycle wheel where there are spokes that all go out from the center. Binigyan tayo ng ating Ama ng pagkakataon na bumangon bilang isang bansa. Hindi na tayo nagkakanya-kanya, ngunit ang bawat isa sa atin ay nagkaroon ng binhi ng pagkakaisa. Di natin alintana ang anumang pagkabahabahagi. Tayong lahat ay Pilipino, matibay at matatag. Anumang bagyo at pagsubok ang ating hinaharap. Tayong lahat ay mayroong pag-ibig sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. At may iisang pananaw upang umunlad ang bawat Pilipino. Likas sa atin ang pagmamalasakit na kahit ilang beses man tayong masaktan o malugmok, tutulong tayo para makahulagpos at magtagumpay bilang isang bansa. Sama-sama nating salubungin ang pag-asa at pagpapala para sa lupang hinirang, bayang pinili ng Diyos, ang mahal nating Pilipinas.
bisig sa hamon, di sumusuko. Bawat laban panalo, tibay ng puso. Sa bawat daan, tayo nagdiriwang bawat Pilipino. Bayani sa bawat hakbang. Liwanag ng Pasko, patag ng Pilipino. Sa liwanag, pag-asa ay nabubuo. Liwanag ng Pasko, tibay ng bawat tao. Sa pag-ibig, lahat ay nagbabago. Hey! Tuloy ang pag-asa, di na mapipigil. Tuloy ang pag-asa, di na mapipigil. Liwanag ng Pasko sa puso'y nagniningning. Oh, yeah. Kapit bisig sa hamon, di sumusuko. Bawat laban panalo, tibay ng puso. Sa bawat daan, tayo nagdiriwang bawat Pilipino. Bayani sa bawat hakbang. Liwanag ng Pasko, patag ng Pilipino. Sa liwanag, pag-asa ay nabubuo. Liwanag ng Pasko, tibay ng bawat tao. Sa pag-ibig, lahat ay nagbabago. Hey! Tuloy ang pag-asa, di na mapipigil. Tuloy ang pag-asa, di na mapipigil. Liwanag ng Pasko sa puso'y nagniningning. Oh, yeah. Tibay ng bayan, sabay sa hakbang. Bawat Pilipino, bayani sa pagbangon. Sabay ang tinig, sabay ang galaw. Taas ang kamay, pag-ibig at sayaw. Tibay pag-asa, isa ang sigaw. Liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Di matitinag, di sumusuko. Tagal na ngayon at sa lahat ng panahon. Di matitinag, di sumusuko. Liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Kuligin ang biguin, sisiboy ng mga langit. Lawitin ang pag-asa, tayo laging may lakas. Sa lahat ng hamon, hindi susuko. Ang Diyos ang sandigan ng bawat puso. Di matitinag, di sumusuko. Katabi lang ngayon at sa lahat ng panahon. Di matitinag, di sumusuko. Liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Buong mundo sabay sa pag-awit. Kuligin ang biguin, sisiboy ng mga langit. Lawitin ang pag-asa, tayo laging may lakas. Sa lahat ng hamon, hindi susuko. Ang Diyos ang sandigan ng bawat puso. Di matitinag, di sumusuko. Katabi lang ngayon at sa lahat ng panahon. Di matitinag, di sumusuko. Liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Buong mundo sabay sa pag-awit nito. Liwanag ng Pasko, nagbubukod tayo. Pag-asa'y buhay sa puso ng bawat tao. Liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Liwanag ng Pasko, liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Liwanag ng Pasko, liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Liwanag ng Pasko, liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Liwanag ng Pasko, liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Liwanag ng Pasko, liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Liwanag ng Pasko, liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Liwanag ng Pasko, liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Liwanag ng Pasko, liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Liwanag ng Pasko, liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Liwanag ng Pasko, liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Liwanag ng Pasko, liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Magkaisa tayo para sa Pilipinas na ako'y Liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino.
ang Vox Populi, ang ganda nung station ID ng SMNI. Anong masasabi niyo? Ako nung una ko napanood diyan, napuwing ako. Napuwing ako. Napakaganda nung mensahe. Noong station ID. Yung ganda nung sinabi ni ni Pastor, yung voice over ni Pastor na yung gulong na yung spokes, baga hindi talaga tayo gugulong pagka hindi magkakasama. Napakaganda. At saka yung yung boses pa lang ni Pastor talagang kakaiba May magic sa boses. Alam mo ba't maganda yon? Kasi ang gulong, di ba may spokes yan sa gitna. Diyan, umiikot dapat ang buhay natin sa Panginoon, di ba? Yes. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Okay? Pero, kailangan umikot yan. Pag hindi umikot yan, hindi ka aandar sa buhay. Correct. So, pwedeng nasa taas ka palagi, pero kung hindi naman siya umikot, hindi siya aandar. Hindi ka pupunta doon sa patutunguhan mo. So, pag hindi mo na kompleto yung cycle ng buhay. So, talagang normal yan. Kaya nga pag kayo, dumadaan kayo sa pagsubok, mga sa hirap ng buhay ninyo, lagi nyo lang tatandaan, matatapos din yan. Anong halimbawa niyan? Nung bata kayo, di ba may mga problema kayo nung bata kayo? Akala nyo hindi nyo kayang lagpasan. Pero, eventually, nandito kayo ngayon. Matagumpay. Yan ay mga bagay lang para i-train ka sa future mo. Pero importante dyan, sabi nga ni Pastor, yung gitna. Kasi pag hindi ka nakakapit sa gitna, imaginein mo yung spokes nasa labas, hindi ka makakaandar. Correct. Dapat kumapit ka doon sa gitna. Diyan kay Lord talaga. Yan. Yun ang mensahe nun Tatag lang. Napakaganda. Nga ako nung ito, makwento ko lang, nung umuwi ako sa Bicol, di ba nabalitaan nyo yun, may nadisgrasya? Yung 13 yung namatay. Marunong talaga yung Diyos. Kasi may isang kakilakilabot ang mangyayari doon. Yung isa, galing sa Nabua, Camarines Sur. Nalpok na gano'n, Ang bahay niya sa Ginubatan, Albay. Mula sa Nabua, bumaba siya. Sa hindi niya inaasahang rason. Bumaba siya sa Ginubatan. May dadaanan lang siya. Pero ang punto niya, kaya nakasakay doon, papasok sa trabaho. Maya-maya nabalitaan niya. Na-aksidente na yung sinasakyan niya. So, nakasurvive siya? Nakasurvive siya ngayon. Kaya pagdaan niya doon, magulhul talaga siya ng iyak Magulhul. Kasi nandun siya dapat Pero siguro, yung pina-anuhan siya ni Lord. Parang yung nangyari dito. Kay Jay? Oo. Ano nangyari sa dapat kanya? nakakulong na to kung hindi to naging banateros Buti na lang, naging banateros to kung hindi nakakulong na ito. Sa salang, Ano yun? Wala akong alam na kaso. Illegal possession of beautiful face. Kita nyo pala yung labi. Kaso ko di nagkakaso ako bata pa kasi yan si Jay, akala lang nila. Pero yung lyrics ng kanta na yun, liwanag ng Pasko. Yung lyrics, liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Yes. Yun kasi naman lagi nakikita na nananalaytay sa bawat Pilipino. Yan. Kasi kung hindi ka dadaan sa mga pagsubok, hindi ka titibay. Parang ganun ang ibig sabihin Kaya itong pagsubok na nararanasan natin ngayon, matatapos na to. Pero ba't wala doon si Harry Roque? Andun si Sal Panelo, dapat nandun si Harry. May sasabihin. Bakit si Ka Eric hindi mo hinanap? Wala din naman si Doc Lorraine. Puro na daw kayo kalbo dun Nasa liwasan. Huwag nahanapin yung wala. Oo nga, kung hinahanap niya pa yung wala. Nakikita nyo rin dito, sinokase dito sa video, sa station ID nito, yung pagtulong. Yung mga relief operations ni Pastor sa kabila ng pinagdadaanan na pagsubok ng KOJC, ng SMNI, na kukuha pa rin natin na mag-share ng blessings. At makikita rin natin yung mga properties, yung mga KOJCs worldwide, makikita natin na ganun, itong binabatikos pala na KOJC, ganito yung sa kanila, yung kumbaga pagpapalaki sa kanila. Makikita natin, napakaganda, maayos, maganda yung kanilang, nakita natin yung mga KOJCs, KLCs sa iba't ibang bansa, di ba? Cambodia, yung sa Europe, Dubai, makikita natin dito. So, napakaganda nung message na buklod-buklod, sama-sama, tatag lang. Diba? Maano natin to. Mawi-weather natin lahat ito. Diyan mo mapapatunayan fake news yung bahit ng Canada. Kasi yan ang angel of death. Yung mga angel of death namimigay ng mga bigas-bigas. Yes. Yan yun Saan nakitang angel of death, ganyan na ginagawa. Pero speaking of itong pag-relief operations ni Pastor Apollo Quiboloy, nung nakita nila na sinishare natin, nakikita nila yung mga relief goods na binibigay ni Pastor, ang dami ko nung nakikita nagre-relief. Nakalagay na rin sa balde, may tubig na din. Galing, yung standards somehow umangat, yung pag-relief. So napakaganda. At sana magtuloy-tuloy. Alam mo, matindi dito, hindi kasi lang ngayon yan. Ngayon lang lumabas. Kasi may social media, nandyan si kayo, Boss Dada, di ba? Pero matagal na nilang ginagawa yan. Yes. Talagang every time ginagawa na nila yan. Siyempre ngayon lang talaga kumalat ng todo-todo dahil nga sa social media. Dati kasi wala pang social media So, ganun ang KOJC at SMNI. Diyan mo nga hindi matitinag ang KOJC. Diyan mo makikita na walang tatalo sa pagiging generous. Ano yan? Proven na yan.
Ito yung At saka ano hindi siya- I'm sorry. ito yung ito yung tahimik lang tumutulong. Pero pag nakita mo yung tulong, talagang grabe. Hindi sila tahimik. Sumasayaw sila. I mean, Hindi tahimik. At saka Kasi si Boss hindi Dada. lang nakafocus sa sa relief operations, yung pagtulong lalong-lalo ng SMNI Foundation. Tuloy-tuloy po yan ang SMNI Foundations Incorporated. Tuloy-tuloy po yan yung mga binigay na namin pinusunayan ng mga GCash. Tuloy-tuloy na tumatanggap yan ng donasyon kasi tuloy-tuloy po yung pagtulong talaga ng SMNI Foundation. Sako-sako yun, nakita ko. Sako-sako. Kasi nakita ko sa iba, kilo-kilo eh. Ito, sako-sako eh. Dahil nga dito sa pinapakita natin na to, yung mga nakikita kong relief operations ng ibang mga organization, ganito na, nakabalde na, may bigas na rin, may tubig Ginagaya na nila. So, ginagaya na. Ganda. Kaya kaganda kasi dito, boss, kaya nangyayari yung ganyan, lahat ng membro, nagtutulong-tulungan talaga. Yes. At ang pinaka-importante dito, hindi sila attached sa O, hindi na nagtutulungan in terms of yung pagbubuhat and all, yung pagre-repack. Lahat. Nagdo-donate din sila. Nagdo-donate pa. Tsaka yung mga taga-KOJC, hindi sila attached sa mga material na bagay. Okay na sila sa mga simple, tapos tutulong sa tao. Yung, Hindi lang kaya sa simbahan nila. Pero ako, Boss Dada, may tanong sa'yo. Yan ka, di ba? Oo. Lagpas ba ng 500 yung nasa balde? At saka yung bigas? Ay, oo. 500 pesos. Yung isang Bakit ba yung bigas? Magkano ba yung isang? Baka yung balde lang, 500. Nasa 1-3 na yun. Nasa 1-3 na yun, 1-5. Yung bigas pa lang, ano na yun? Lahating sako yun. Ang bibigat niya, no? Oo. Labas pa ng 1-3, 500 yan? Ay, lapas yan. Mga nasa 2,000 yan. Oo, kaya naman pala eh. Balde nga lang niya kung oro kan. Ayun, hindi kasi Mas mura. 500. Tsaka ito, Banat Bay, meron pang may pagkain na luto. Hindi lang to basta May mga pagkain. Hindi nila members tong mga to, no? Hindi nila yung mga tinutulungan talagang Butante ba yan? Biktima yan. Wala naman kasing kulay talaga pagka tumulong ka. Hindi kasi sa gobyerno kailangan butante ka lang. Yun Yun ang bago katulungan eh. Hindi gaya ng ayuda. Tsaka hindi lang yan dyan sa relief operations. Marami pa silang ibang ginagawa. Nung mayroong mga tree planting activity. Yan yung clean isa up sa mga drive. nagustuhan ko talaga. Yung nakaraan, yung symposium, yung drug symposium. Hindi yung paggamit ng droga yun yung parang inaano yung mga paano ka umiiwas sa droga tsaka kung paano ka gumamit ng pera. Kasi nagbibigay ng financial advice. Yung kasama yan sa sa tinutulong ng advocacy. Ganda yun, dapat yung pagturo sa pag-iwas sa droga at saka paggamit ng pera. Magkadugtong talaga yun. Hindi mo pwede paghiwalayin yun. Kaya yung drug symposium meron din silang seminar para doon paano ka mag-handle ng pera. Pero parang may mali, no? Yung pasimuno dito nakakulong. Yung nagnanakaw sa gobyerno pag-alagala. Yun, ang problema. And speaking of speaking of corruption, zero corruption sa Kingdom of Jesus Christ. Ito sa OVP, kamakailan nag-issue ng panibagong yung COA findings. Yung tinatawag nila diyan yung unmodified opinion. At sa dulo noong financial audit ng OVP, nakalagay no finding of wrongdoings. Pero kumakalat sa social media, mga bossing, yung parang kasi ang budget ng OVP wala namang 1 bilyon. Pero sinisilip nila yung Banat Bay, CCTV na parang 200,000 ang isa, computers na 300,000 ang isa. Kasi yun yung pinapaikot ng mga dilawan ngayon eh. Wala silang comparison Kumbaga maganda sana kung magpakita ka ng halimbawa yung CCTV ni Inday 200K tapos yung CCTV ng halimbawa DepEd 10,000 lang. Di ba yun? Meron sanang pero dito propaganda matindi ba na. Tapos tingin mo bakit ganito ginagawa? Kasi alam mo ganito yan eh, ha. Etong mga pink, mga pink. Bigla ako nabasa SMNI. So kailangan yung mga kakamping, di ba? Kasi alam nila na bagsak na si Marcos. Alam nila yan. So alam nila na bagsak din si Romualdez, di ba? So talagang matinding kalaban sa 2028 si BP Sara. Yes. So susubukan nilang tibagin yun. Kaya ang concentration nila si BP Sara Duterte. Hindi ang Marcos. Ang matindi nga dito, yung sinasabing motor vehicle, akala nila motorcycle. Kasi 1.2. Sa katunayan, mababa na yung 1.2. Kasi yung nakita nyo yung mga truck ng OBP, mababa na yan, ha? Yung 1.2. Ang akala kasi nung iba, lalo na yung bayad ng Canada, bayad ng Dilawan. Ang akala nila, motorsiklo yun. Motor vehicle daw. Kaya namahalan sila. Siyempre, pagka talagang gusto mo manira, sasabihin mo yun. Ganun katanga tingin nila sa Pilipino? Yung laptop naman, bakit daw 300? Ang MacBook, mas mahal pa daw. Hindi naman po kasi yan, katulad sa DepEd na, tigi isang laptop, ganon. Hindi. Pag sinabi mong yan, kasama na dyan yung server, kasama na yung system dyan. Kasi nga, remember, 2022, 4 lang ang satellite office ng OBP. Ngayon, 10 na. So, in-upgrade lahat yan. Hindi ka naman pwedeng, maglagay ka lang ng isang laptop dyan para sa buong opisina na yan. Hindi pwedeng ganun. May kino-connection yan. Pare, bibili ka itigi isang laptop, 10. May server yan na nakakabit.
Hindi yun simpleng ganun lang. Kaya doon mo makikita na grabe naman itong mga pink na ito. Talagang para lang makapagpakalat ng fake. Baka akala pa nila yung CCTV, yung katulad lang na na-access mo. Ang CCTV, tuhan ma-access ng cellphone. Yun mura talaga yun. Mura talaga yun. Yung ginagamit ni Jay yun eh. Pagka dire-record niya, ganun. Pero, ibang usapan, banat ba? Pagka yung CCTV na buong system, ano? Oo, buo yan. Merong ano yan eh. Hindi naman yan, opisina yan eh. Alam naman maglagay ka ng ordinaryong mga CCTV dyan. Tsaka mga nasa magkano ba yan yan? Yung sinisilip nila? Yung CCTV, 200,000 yung isang total, system. yung lahat ng total? Hindi ko alam. Hindi ko naman alam. May recitation pa lang ngayon. Hindi meron sana ako. Hindi meron yan nakalagay eh. May exam pa lang ngayon. Hindi mo naman sinasabi. Meron kasi nakalagay yan. Ang punto dyan, bakit nyo sinisilip yan pero yung 51 billion ni Sandro, hindi. Ayan. Magkano lang naman yan eh. Oo. Diba? At naka-audit naman, nakakita naman natin. Yung nga lang, tanga yung iba na imbis motor lang ang ano nila dun sa vehicle na yun nga si Bahit ng Canada. Oo. Yung motorcycle ginawa nilang ano. So isang ano siguro alam din nila yan eh, nagtatanga-tanga lang sila. Hindi nila alam, Propaganda hindi nila lang. yan. Alam nila yan mga yan eh. Palagay ko, alam nila yan. Abogado ka, alam mo naman siguro motor vehicle. Pero alam nyo, alam nila yan, talaga sinasadya lang nila yan. Wala silang karapatan Moral pumuna. ascendancy, no? Kung bulag sila doon sa may disallowance ang Office of the President's kalahating bilyon. Hindi sila nagsasalita. Kalahating disallowance. 494. Yes, kalahating disallowance. bilyon. Ang notice of disallowance ng OVP nasa 70 million lang. Ha? Ito yung ngayon pa rin na hinahalhal nila. Bago mo pinapuno yung 70, doon sa kalahating bilyon, may problema ka lalo't abogado ka. Lalo abogado kang bakla. Grabe ko naman. Makla. At ito makla. Di hamak na mas malaki, di umano yung insertion ni Auntie Claire kaysa dyan. Insertion ni Auntie Claire? Ni Auntie Claire? Merong mga insert dun? Hindi, merong mga nagsasabi, kaya nga sabi ko di umano. Kaya ginamit ko yung katagaan na yun kasi may mga lumulutang na merong ano si Auntie Claire na 2 billion. Ipondo. Meron. Kung totoo man yun. Hindi, basta ang alam ko yung opisina nila, corrupt. Sabi ni Mike Abby, corrupt yung opisina nila. Wala daw yung 50 billion. May nawala daw ng 50 million. Paliwanag lang natin yung disallowance. Ibig sabihin yan, kulang na dokumento, maling proseso. Ibig sabihin, yung office ng presidente, 400 plus, 498 yung disallowance. Yes. Ayun. Magtataka ka, hindi nagsasalita ang mga kakamping. Okay? So hindi nagsasalita yung mga kakamping tungkol doon. Saka nakakita nun, tapos ang iisipin pa nila, yung OVP na amura na ng budget, ang baba na ng budget, tapos maayos. Di ba? Unmodified. So ibig sabihin, maayos na ginamit. Saka nakakita ng ganon. Parang ano, sa Tagalog niya, parang maanumalyang paggastos. Saan napunta? Saan napunta? Even COA is saying, no finding of wrongdoing. Dito, ano problema? Hindi naman fina-flag ng COA eh. Yung listahan na yon ng mga procurement ng OVP. Mas magaling pa sila sa COA eh, no? Wala naman sinasabi yung COA na may maling, mahal ito, overpriced ito. Wala sila naman nagbibigay ng ano eh, ng parang idea na sobrang mahal naman. Wow, sana all, merong 200,000. Hindi, ngayon, ang inaano nila dyan, pag sinabi mo na, sinabi nga ng COA na walang ginagawa si BP Sara na anomalya eh. Sasabihin nila, hindi, may tao yan yung, ano, yung vice president sa ano, bayad yan ng COA. Ganun ang pinapalabas nilang mga kakamping ngayon. Tsaka na ano yan, napakababaw. Ang daming mga bilyon-bilyon ngayon na katulad na lang yung 241 billion national budget. Di ba? Ba't hindi nila sinisilip? Yung isusole na 89 million ng PhilHealth. Billion pala, 89 billion. Ang sabi, ibabalik daw yung 60 billion. Hanggang ngayon, hindi pa rin pala na ibabalik. Hindi pa na ibabalik. Hanggang sa Korte Suprema na yung ano, nag-uutos na. So bakit yun, hindi yun isinisita ng mga kakamping? Kasi nga, talagang wala. Tinatarget talaga nila si BP Sara Duterte. Pero dito sa ginagawa nila, nakikita dito na bababa talaga yung standard nila. Kaya hindi manalo-lalo yung kanilang mga politiko, yung kanilang mga kandidato. Kasi all out sila, no? All out sila. Kasi sila, kung mapapansin mo, okay na sa kanila yung okay na eh. Sa mga Duterte, bumibili ng mahal pero tumatagal, kalidad, pero napapakinabangan ng mga empleyado, hindi ninanakaw. Natatandaan niyo pa ba yung tagline ni Pangulong Duterte? Yung sabi niya, I don't care if I burn in hell as long as the people I serve will live in paradise. Ganun ang uri ng paninilbihan ng mga Duterte. Kahit bumili tayo ng mahal na yan, basta masisiyahan yung mga tao, maserve ang purpose sa pangangailangan ng mga tao, okay lang, kaysa kinukurakot ng gobyerno. Ganyan ang uri ng pamumulitika at pamumuno ng mga Duterte. Kaya hindi nila kaya na tapatan, hihilain nilang pababa ang mga Duterte. Kaya walang mangyayari. Kung titignan mo nga yung nasa listahan na yun, mga partner,
ano pa nga siya eh, tipid pa nga siya eh. Tipid. Kasi di ba, ang gagaling din talaga ng mga Duterte supporters lalo sa Facebook pagdating sa pagre-research. Naglagay sila ng mga comparison eh. Yes. Mantakin mo, merong ahensya ng gobyerno, 2 CCTV system. 1.1 million ang isa. 1.1 million. Mas mahal pa yun doon, di ba? Samantalang ito, pitong CCTV, 200 parang lumalabas 200,000 ang isa. 200,000. So namamahalan na sila, pero yun hindi nila sinisilip. Yung isa pa nga sa may DICT, parang isang system lang kasama yung door access, 46 million. Di ba? Saka yung purifier, partner. Purifier, 179. Ang mahal naman ng purifier na yan. Pagkita-kita ko, meron pang purifier na nagkakahalaga ng 1 milyon pala. Kasi air condition. Akala nila, split ang mga basic na mga split type lang itong mga air conditioning na ito. Grabe, no? I mean, pag nakikita mo ngayon sa social media, ang nagsasalita, puros mga dilawan, no? Yes. Walang loyalista nagsasalita. Isa lang loyalista kung nakikita nagsasalita. Si Gadon lang. Si Gadon lang. Saka ito idugtong ko lang doon sa pamumuno ng mga Duterte. Yung Duterte, pinapasarap nila yung buhay ng mga nasasakupan nila. Samantalang itong iba na pinagtatanggol nila, pinapasarap lang nila yung mga buhay nila, yung mga sarili nila. Tsaka isa rin din dapat nilang silipin ng mga dilawan tsaka kakamping na yan. Yung eto talaga grabe kasi hindi siya part ng gobyerno. Yung sa onion, sa sibuyas ni Lisa. 'Di ba? Yung sa bigas, pati kapatid niya kasama. So yan ang mas masakit kasi hindi yan, mas lalong mas masakit kasi hindi yan parte ng gobyerno pero nakikinabang ng pera natin. Wala rin tayo narinig na reklamo sa kanila or kahit malang sabihin nila na dapat imbestigahan ng ICI yan. Wala. Yes. So talagang napakabayas. Nakatutok lang sila sa mga Duterte dahil alam nila na isa rin na yun talaga kalaban dito sa nila. usapin na to, mga bossing, dyan sa usapin ng yung parang advice merong advice yung, kasi yun yung ina-highlight nila na kesyo may nakitang mali at merong advice o recommendation yung COA. Pati pala Office of the Vice President, yung kanilang audit, may ganun din. Yung Office of the President, meron ding recommendations ang hindi lang sa OVP. At ganun pala talaga ang COA pag nag-audit sa mga ahensya ng gobyerno. Hinahanapan talaga nila ng kumbaga yung system mo okay na pero kung may improve pa, nire-recommend namin na ganito. Parang mga supporting documents ba na kapatunayan. Parang meron kang ng pinakita na liquidate mo naman ng maayos. Pero trabaho ng COA na maghanap ng butas sa system mo para ma-improve pa yung system mo. Alam mo boss Dada, sa totoo lang, hindi naman nga dapat siya pinag-uusapan tong mga yan maliit. Pinagugulo lang talaga nitong Dilaw. Talagang ginugulo nila, babahuin nila. Diversional. Gusto nila mabaho si BP Sara. Kaya lang, sayang yung bayad sa kanila. Bakit? Bagsak pa rin ang ratings ni 24. Marcos. Lowest. 21. Lowest. 21%. Si Sara, mataas pa rin. Sabi ni Llamas, alam mo to si Llamas, lahat ng sinasabi nito, mas may hindi ko utak kilala pa yung Llamas na yan. Anong itsura niyan? Yung pagka-interview lagi. RC? Ni RH? Ni RC. RC Ote. Mukha nito. RC Ote. Kalbo din ba, kalbo? Pero yun, tinan mo, hindi epektibo. Kaya focus lang tayo kasi sinisira nila, pinapalabas nila, hawak nila media, karamihan ng mainstream media, kaya nga nagkakagulo na yung media, sila, hindi pala nagbabayaran. No, pero wag natin pansinin kasi nagsalita na yung taong bayan, mababa pa rin yung ratings Dito nga, kaya wag tayong papadala dun sa ingay nila. Tuloy lang tayo. The more nilang binabanatan si BP Sara, for sure magiging presidente si BP Sara. Ang tanong na lang, gaano katagal? Yan. Kaya nga ayaw mo na antayin mag-2028. Ako talaga, Marcos resign talaga ako. Mag-aaway kayo ni Manong Chavit yan pagka hinintay pa yung 2028 election. Pero sa akin, ako natutuwa ako mga partner kasi nakikita natin dito na nakikinig na yung taong bayan. Nagpa-participate na yung taong bayan. At nakikita natin na hindi na naniniwala sa kanila. Dahil yung resulta ng survey nakita natin. 24. So, nakita natin, ilang percent ang undecided? 42% ang undecided. Actually, may paliwanag yan. Sige. Kasi nung nag-announce daw si Marcos ng mahiya naman kayo. Tumaas siya. Baka high siya. High. Tumataas. Hindi, tumaas talaga. Tumaas. Tapos yung August, nung nakita nilang wala namang nangyayari, doon bumagsak bigla. Nag-expired. Pero yung banat nila kay BP Sara Duterte, stable lang. Kahit anong banat nila, hindi gumagalaw. 2 points, 1 point, gano'n lang ang galawan nung kay BP Sara Duterte. Ngayon, sabi ng iba, pinipersuade daw nila ngayon yung undecided. Kaya todo-todo ang banat ng mga pink kay BP Sara Duterte. Ang target nila yun, yung undecided. Ang nagkakamali sila, hindi naman nila kalingwahe yun.
Kaya in the long run, siguradong babagsak din itong Pink. Kasi ang problema, the way they do it is manira kay VP Sara Duterte. Ayaw ng mga Pilipino yan. Yung sisiraan mo yung nasa taas, lalo na alam nila Duterte. Hindi. Kung gusto nilang bumango yung pangalan ng Pink, ayusin nila yung pamamahala. Kaya nga sa totoo lang, mas tama pa yung ginagawa ni Lenny ngayon kaysa doon sa mga kasama niya na nagko-concentrate lang dito sa Naga. Pag naayos niya Naga, tingnan mo, kusang aangat yan. Hindi, ang ginagawa ng mga Pinklawan, magkakasama na sila dyan, si Bayot Palsis, si Llamas, si Hidarian. Si Hidarian, yung si Mark, yung kaibigan mo. Kaibigan ni Oli yun. Model. Si Mark, at saka yung yung pa-English-English na kala mo may laman ng utak pero wala naman. Si Esguerra. Pero alam mo maganda kay Darian. Maganda siya? Realistic. Realistic kasi sinabi niya mismo, at inaamin niya na malakas talaga si Sara. Yung iba in denial eh. Inaamin niya malakas talaga si Sara. Yan ang sigaw ng taong bayan ngayon. Talaga may naninira ba kay Pacquiao ngayon? That's correct. Tama, tutuwa ko yung kay Coach Oli. Ang suggestion ni Darian, magsama-sama yung mga Pinklawan, Dilawan, saka Pulawan para tibagin ang mga Duterte. Sila ng bus, i-drive nila sa bangin para mabawasan lahat. Pero ang teorya ko dito, mga partner, ano yan eh? Bigla ako sumisilip, nakakagulat ka. Dahil siguro sobrang lakas ni BP Sara, hindi nila kayang labanan ng one-on-one. So ang mangyayari dyan, nagkampihan yung pula, tsaka pink. Papabagsakin muna nila si BP Sara ngayon, tsaka sila maglalaban. Oo, doon sila mag-ano. Kasi alam mo, mali yung style na yan eh. Kasi, ngayon, nasasagot na. Darating yung 2028, kung aabot pa, darating yung 2028, nasagot na lahat ni BP. Tapos na lahat, immune na yung tao sa banat sa kanya. Nasagot na yan eh, nasagot na yan. Kaya pagdating ng 2028, siya, oo. Kaya nga mali yung style na banatan natin yan. Unless katulad nung kay Binay. Yung kay Binay na binanatan simula pa lang. Kasi alam naman natin na talagang may baho dun sa Makati. Oo, madilim. Oo. Hindi, totoo naman eh. Sa Davao, maingat sila dyan eh sa Davao. Hindi, wala ka masisilip eh. Kahit anong banat mo ngayon, wala na. May immune yung tao. Speaking of yung masisilip, kasi kung titingnan mo, sa Ilocos Norte, dalawa na naging presidente. Pero tinan mo probinsya nila. Sabi ni Manong Chavit to mas mayaman pa ang Ilocos Sur kaysa sa Ilocos Norte. Dalawa na naging presidente dyan. O sila din ang mga gobernador at kung ano. Pero nakakagulat dun yung may pangarap na maging presidente. Oo. Si Ontiveros. Palmukha mo. Grabe, sa baba ano? Sa baba siya. 2% ata pangarap pa lang yun. Nasa baba na siya. Pagka sinabi niya natatakbo siya, baka tumaas yun ba? Hindi, pag tumawag siya ng witness. Oo, ayun lang. Pag nagbayad. Baka magbayad ng witness. Pero kung ako ang political advisor ng Dilaw, hayaan na natin si Sara kasi untouchable na, hindi wala ka na magagawa eh. Ang i-focus nila yung vice president. Tapos hawakan nila yung Congress, pa-impeach nila pag naging presidente. Ang upo yung vice president. Kasi hindi mo kakayanin si Sara kahit anong baligtad mo ngayon. Sige, pagdating sa vice president, parang ito si Coach Oli, binibigyan ni Coach Oli ng mananalo pa naman si Inday. Baka mamaya, dayain na ng Vice President, maglagay sila ng Vice President. Ay, wag niyong pakinggan sinabi ni Coach Oli, ha? Mali yun. Relax lang, ha? Hindi, tinutunuan mo na sila eh. Nahawakan na eh, no? Pero Vice President, sino bang tumutunog? Kasi Presidente, gusto tumakbo niya. Ako Marcoleta, ako yung buong ko yan, eh. Yan ang nakikita mo. Ako si Pastor. Gusto ko si Pastor. Wala. Pwede. Wala lalaban kayo Marcoleta, kaya buong ko. Hindi mo pwede wala lalaban. Meron dyan. Sa kabila nga eh. Dito sa Duterte side, sure tayo eh. Sa kabila, sinong Vice President niya, no? Sinong Vice President ni Mickey Mouse? Alam mo Mouse? Puro wala talaga maisip kung sinong sa kabila eh. Si Torre. Si Torre din gusto tumakbong presidente. Si Torre. Ang problema, baka pati hindi, ano masasabi niyo kay Vice President si Tulfo daw? Si Rapi. Sa tingin nyo. Ikaw nga? Ako kasi may problema sa Quintel eh. May alam ako sa nangyayari sa community namin. Saan ulitin mo nga? Vape. Una, pinakailaman niya. Nang nawala eh. Marami siyang pinakailaman na biglang nawala. Una, smuggling sibuyas. Tapos yung sa PCSO, yung araw-araw may nananalo dun sa loto, linggo-linggo. Saka hindi siya consistent. Yan. Hindi siya consistent eh. Kung walang malakas na mga kalaban nila si Kalioki. Meron pang isa. Sa Vice President, si Vico Soto naman daw. Malabo eh. Bata pa eh. Hindi pa pwede. Bata pa. Tsaka wala na, sinira na siya ng tito niya. Manahimik din si Vico, maingay siya nung una. Wala na, sinira nga siya ng tito niya. Parang si Sandro lang yan, maaga. Bata pa lang, bulok na. Ang sinasabi nila si Erwin, dahil pag si Tulfo tumakbo at natalo, wala na posisyon. Takbo muna si Tulfo senador, si Erwin anyway kahit matalo, senador pa rin. Kaya posible, since Tulfo din naman, ang plano nila ay si Erwin.
Hindi, si Remulla daw eh. Pero Remulla, pwede John si, P. si Erwin. Kasi kaya niya eh, kung nagawa niyang ibendalo, pwede niyang ibenta Comelec. Pwede. Di ba? May punto, may punto. Pero may tanong ako, kuya, mga kuya ko. Ano yun? Di ba, alam naman natin yung Comelec, nag-payas eh. So, ngayong 2028 pa, may power pa rin ba yung mga Marcos sa Comelec? Oo, sila yung seating eh. Oo. Ako nun? Kaya kayang-kaya pa rin nilang So, babawasan pa rin. manipulahin yan. Pero may power na sa kabila kasi hindi na incumbent eh. Papaltan na eh. Oo. So hindi katulad ng midterm election, malakas talaga yung incumbent president. Ito, magpapalit na eh. So posibleng matakot siya at pati yung mga congressman baka magbibitawan, dilipat-lipat na isa-isa kay BP Pero Sara. presidente kasi mahirap dayahin ng presidente. Kasi kung matatandaan mo, unpopular din si Pangulong Duterte noong 2016. Tinry nilang dayain pero hindi nila kayang dayain pag sobrang laki nung noong boto. Eh alam naman natin si VP Sara, nag-garner siya ng pinakamalaking boto sa history ng eleksyon at 32 million. Eh marami pa diyan yung mga undecided. Nakita yung corruption ngayon. Kung lahat talaga. Pero kuya, ngayon ko papalo ng 51 million eh. History. Oo, palagay ko din. Kaya ngayon yung panawagan natin na walang power ang Comelec, mangdaya, kapag overwhelming talaga yung boto na ibibigay natin kay VP Sara. Ang mano pa dyan, nung panahon ni PRRD, matindi ang kalaban niya. Oo, ang kalaban niya nun Ito, walang kalaban si VP na supposedly Marrojas. matindi Meron pera sana si Romualdez, pero wala na. Sunog na si Romualdez sa tao eh. Si record ni Sara kasi usually yan sa simula mataas bumababa unti-unti. Si Sara dire-diretso eh. Actually tumataas pa eh. So malalim na talaga yung yung kanyang ratings, yung kanyang voting power, malalim. Hindi na matitibag to. Unless yariin. Yun pala, natakbong si Kiko Aquino. yung nagrarap sa daan. Nangingisay nga yun. Pero pwede sila. Yan, si Aquino tsaka si Kiko Barsaga. Oo. Dapat magdebate sila. Magdebate sila. Baka sa Mobile Legend magdebate yun. Oo, sigurado. Pagalingan ng ulti yan. Hindi yun no pun intended kay Kiko Barsaga. Kaya lang kasi pareho sila ng lingwahe. Tsaka millennial eh. Millennial eh. Gen Z ba tayo? Millennial. Gen Z tayo eh. Gen Z tayo. Gen Z. Gen X ka. Gen X ka, Gen Z kami. Millennial sila, millennials. Millennial ba sila? Millennial sila. Dito na ako. Ang Gen Z ay? Gen Z tayo. Mga 29 years old. Gen X. Sila Coach Oli yun. Mga na yan. Mga yan. O dual citizen. Pero mga kuya seryoso, kailangan ko para sa president eh. Kasi maganda yung sinasabi ni Coach Oli Kasi kung mananalo nga si VP, pero ang Vice President kabila. Tapos nakatanim pa rin yung mga satanas sa Kongreso. Susungkitin niya si VP Sara. Kung si VP Sara nga, VP pa lang, ini-impeach na nila, lalo na kung Presidente. Pero kuya, may tanong ako. Ang dami mo naman tanong. Sana sinabi mo na question ni Tanser pala to. Nakarampuan kasi ng post ako. Duterte, tandem. Sino kaya pwede sa mga ni Sara? Si Basti na yun. Si Basti, bata pa eh. Bata pa si Basti. Sa Vice President? Pulong, pwede rin. Ayaw ng mga Duterte nun eh. Di ba sinabi ko nga sa inyo na ang mga Duterte, may may delikadesa yan eh. Itong nangyaring rally nitong nakaraan. Si Pastor. Tapos na sana yan eh. Tapos na sana yan. May bago na sana tayong presidente. Kung nangyari lang yung ginawa nung EDSA 2 at saka nung EDSA 1 na yung Vice President ginapang yung mga militar. Kung si Inday Sara walang delikadesa na parang willing siyang mang-agaw ng kapangyarihan in the first place, ayaw niya naman nito eh. Dahil panalo naman sana siyang presidente eh. Kung tumakbo siya eh. Hindi naman talaga siya interesado eh. Pero imagine kung si VP Sara, ginapang niya nung nagrarally nung nakaraan, yung nung 16, November 16. Kung pumunta siya sa Campanginaldo at kinausap to mga opisyal ng gobyerno na palagay ko naman, waiting lang yung mga yan na may lalapit sa kanila eh. Pero kuya, may teorya ako eh. Kala ko may tanong ka na naman Ako na teorya ko to Siguro kaya, gunot ako si Momo eh. Sorry alam ko isko kayo eh. Gunot ako siya eh. Pero pinalalo namin si Marcos para malaman ng taong bayan na maglalako pa rin sila. Hindi mo ba alam? Sinabi, yan yung may mga tulok eh. May mga nakutulok pang Pilipino. Ngayon, nalaman na nila, maglalako pa rin. Salamat pa kami, binoto nyo. Kaya nga yun yung sinasabi yung pagpapalaki. Kasi anak ni Marcos, si Sandro. Last time niya lang. Last time So, nalaman yung kaho nila eh. So, last na yan. Wala na makakabalik. Wala na Marcos, hanggang mamatay na lahat. Yun yung sinasabi kong gusto ko. Ngayon matapang si Charis. Pag hindi na siya congressman, sa kanya hamunin ngayon si Pulong. Ayan. Drug test. Bahala siya kahit anong hamon. Kaya lang naman siya matapang dahil nakaposisyon eh. Yes. Ako po. Ano naamoy mo kay Sandro? Bakla. Tomboy. Tomboy. Charis eh. Uy, may nakanakan raw yan Balik tayo, may nakanakan raw eh. Uy, chismis. Di umano yan Hindi umano, may nakanakan raw na. Tsaka hapon pala yan.
Hapon pala si Sandro. Hapon. Charis Kawatan. Okay na. Nawalan niyo muna. Hindi kami ready dun ah. Kuya Mano, may anak Sabi ka. Hindi na naman, Charis Kawatan. Sino nanakan? Hindi ko alam eh. Ay, si yung dating site Bulaga. Ay, sorry. Oo naman, Bulaga naman. Nung ko lang sa Kuya Mano, marami kasi nagko-comment sa akin na may naanak na ako. Ako ngayon kasi kuya, tonggol yan eh. Pwede ba makabuntis pagka... Makabuntis ba pagka hindi pa Ganun lang comment yan eh. Ano? Ay, Baril lang comment yan. Pero kaninong anak siya? Kasi may iba kamukha niya eh. Anak lang, yung kamukha niya, yung kamukha niya nila kay Slash. Gasa? Ayun, si Gasa. Kamukha. Naniniwala ako nun. Kasi si Wesley, yung partner goer ng kapat namin. Kuya Mano. Pero mo anak ka lang kasi, hindi ka lang kasi anak ni Marcos. Ano mo yung mukha oh. Alam mo naman. Ito yung mga mukha na... Hindi mo pagkakatiwala. Hindi pa niya natatagpuan yung antok. Pinalaki ng tama. Ang harap saktan na walang nahilan eh. Pa ayaw nilang matutulog. Ang sarap-sarap matulog. Galit ka ha? Hindi, kumakawa. Pero hawig sila ni FLM ha? Oo nga, may hawig. Yung mata. Oo naman, nanay niya. Tatay niya. Ay, alam ko. Hindi First Lady. First Lady Marcos. Yung FLM. yung kulay atay. Kulay atay. Kulay atay yun eh. Kulay atay. Nakakulay sila ni Marcos na. Kung RJ, last message. Yun na yun. Hoy. Yun na yun. Oh, last message na. Oh, ikaw, Judea. Sa akin, okay na yun. Huwag na tayo magpapaniwala dyan. Oo, sa mga kasinungalingan nila kasi alam naman natin na propaganda yan. Biruin mo, yung pinakamagaling na presidente, sisiraan nila. Eh, nasaan? So, of course, wala maniniwala doon. Na yung presidente na nagbigay sa atin ng maayos, patahimik na buhay, sisiraan nila. Naramdaman ng taong bayan yun eh. Hindi papayag ang taong bayan na masiraan yung taong nagkapagbigay sa kanilang katahimikan at kapayapaan. Iboto natin ang matitino at ipaglaban natin ang bansang Pilipinas. Sumali kayo ha. Last message ko, sumali kayo dun sa padagdag Noche Buena ni Banat Bay ha. Baka sakali. Gumawa tayo dun sa sarili channel. Hindi, ako meron din ako eh. Mamimigay din ako ng dagdag. 1,000 lang. 1,000? 1,000. Hindi, 1,000 sa 20 Banateros. Bibigay tayo ng dagdag. Kasi yung 500, dagdagan natin ng 1,000. 1,500, pwede na. Pwede na. Diba? Kanya-kanya na lang. Ikaw, Jay, 500K yung ibibigay mo? 500K ang alin? Sa Noche Buena nila? Sa mga Banateros? Kayang-kaya nyo na yun. Hindi, ako ang ginagawa ko ngayon yung hamon de bola. Ano yun? Yun ang binibigay ko sa mga... Sino yung makakasalo? Sino yung makakita? Hindi, mura lang naman yun. Hamon de bola yun. At least kasi may mga kababayan tayo na hindi pa nakakatingin nun, lalo na yung mga mahirap. At least patagagalante ng Banateros, no? Hindi. Siyempre bumabalik yan. Titikman ni Jay, bola-bola pa lang. Wala pa yung hamon. Wala, puro bola. Antayin nyo yung Meron kaming relief. Ni Boss Dada. Ay, saan yan? Sa Japan. Makita-kita tayo ha, yung mga Banateros dyan sa Japan. Pupunta si Banat Bay doon. Abangan nyo kami dyan ha. Abangan nyo kami sa Japan. Ito muna last message para matapos ito. Hindi pa kayo, tagal nyo mag-last message. Abangan nyo lang dahil magkakaroon pa ng napakaraming fake news kay VP Sara Duterte. Nag-announce naman na si Heydarian. Oo, nag-announce siya na dapat daw mag-unite na sila. So, expect more fake news na lalabas kay VP Sara Duterte. Dahil nawiwindang na sila kasi kahit anong gawin nila, hindi bumagsak si VP Sara Duterte. Yung lahat ng kandidato na iba, bumagsak pababa ng pababa. Si VP lang ang hindi. Kaya, sabi na nananawagan sila na mag-unite daw sila para siraan si VP. Yun lang ang, yun lang ang kanilang motibo. Hindi nila motibo yung maayos yung bansa, hindi nila motibo maayos yung korupsyon. Sa kanila, kailangan lahat mag-fall doon sa direksyon na siraan si VP Sara. Kaya dapat, tayo, maging vigilant pagdating dyan. Tama. Yun. Ito naman. Para naman sa ating Christmas countdown. 19 days na lang, mga kapartner, at Pasko na. Lapit na Tanda ko na, 32 na ako. Uy, 32? Parang gulawa ka mo ng 5. Parang maaga ka na bulok Samahan nyo sa akin. 32 ka lang? Batiin natin si Pastor ha. Ay, Pastor, happy birthday sa'yo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas. Salamat po. Thank you. Ang mamait ninyo. Thank you. At dito nagtatapos ang ating programang Vox Populi. Ngayong gabi ang programang Daluyan ng Tunay na Boses ng Bayan, kung saan maririnig at mapapahalagaan ang tinig ng bawat Pilipino. Abangan ang susunod nating talakayan at samahan kami tuwing Sabado alas 6 hanggang alas 8 ng gabi dito lang sa SMNI Vox Populi, ang boses sa tunay. Si Ate Nining. Nining, papunta na kami. On the way. Sa bawat sulok ng bansa,
may kwento, may boses na nais marinig. Ito ang programang nagbibigay daan sa mga tinig na madalas ay hindi naririnig. Sa bawat usapan, sa bawat opinyon, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mamamayan. Sa panahon ng ingay at kalituhan, may mga tinig na kailangang pakinggan. Ang espasyo ng bayan, ang entabladong walang kinakatakutan. Vox Populi, ang boses ng bayan. This is SMNI News Channel. Truth that matters. We are like spokes in a bicycle wheel. The body is likened unto a bicycle wheel where there are spokes that all go out from the center. Binigyan tayo ng ating Ama ng pagkakataon na bumangon bilang isang bansa. Hindi na tayo nagkakanya-kanya, ngunit ang bawat isa sa atin ay nagkaroon ng binhi ng pagkakaisa. Di natin alintana ang anumang pagkabahabahagi. Tayong lahat ay Pilipino, matibay at matatag. Anumang bagyo at pagsubok ang ating hinaharap. Tayong lahat ay mayroong pag-ibig sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. At may iisang pananaw upang umunlad ang bawat Pilipino. Likas sa atin ang pagmamalasakit na kahit ilang beses man tayong masaktan o malugmok, tutulong tayo para makahulagpos at magtagumpay bilang isang bansa. Sama-sama nating salubungin ang pag-asa at pagpapala para sa lupang hinirang. Bayang pinili ng Diyos, ang mahal nating Pilipinas. Liwanag ng Pasko, liwanag ng Pasko, liwanag ng pag-asa, liwanag ng Pasko. Tatag ng Pilipino. Sa bawat puso, sikra'y dumadaloy. Bawat ngiti, bituin pag-asa'y sumisilay. Sa hilig ng Pasko, pag-ibig ang gabay. Paskong kay ganda, damhin mo ligaya. Liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Buong mundo sabay sa pag-awit nito. Liwanag ng Pasko, nagbubuklo tayo. Pag-asa'y buhay sa puso ng bawat tao. Bisig sa hamong, di sumusuko. Bawat laban panalo, tibay ng puso. Sa bawat daan, tayo nagdiriwa bawat Pilipino. Bayani sa bawat hakbang. Liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Sa liwanag ng pag-asa'y nabubuo. Liwanag ng Pasko, tibay ng bawat tao. Sa pag-ibig, lahat ay nagbabago. Tuloy ang pag-asa, di na mapipigil. Tuloy ang pag-asa, di na mapipigil. Liwanag ng Pasko sa puso'y nagniningning. Oh, yeah. Kapit bisig sa hamong, di sumusuko. Bawat laban panalo, tibay ng puso. Sa bawat daan, tayo nagdiriwang bawat Pilipino. Bayani sa bawat hakbang. Liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Sa liwanag ng pag-asa'y nabubuo. Liwanag ng Pasko, tibay ng bawat tao. Sa pag-ibig, lahat ay nagbabago.
bayani sa pagbango. Sabay ang tinig, sabay ang galaw, taas ang kamay, pag-ibig ang sayaw. Di ba'y pag-asa isang sigaw, liwanag na Pasko, tatat ng Pilipino. Di matitinag, di sumusuko, tagal na ngayon at sa lahat ng panahon. Di matitinag, di sumusuko, liwanag ng Pasko, tatat ng Pilipino. Kumikinang ang bituin, simoy ng mga langit, nawitin ang pag-asa, tayo laging mayakas sa lahat ng hamon. Hindi susuko, ang Diyos ang sandigan ng bawat puso. Di matitinag, di sumusuko, tatat na ngayon at sa lahat ng panahon. Di matitinag, di sumusuko, liwanag ng Pasko, tatat ng Pilipino. Liwanag ng Pasko, tatat ng Pilipino. Buong mundo sabay sa pag-awit. Kumikinang ang bituin, simoy ng mga langit, nawitin ang pag-asa, tayo laging malakas sa lahat ng hamon. Hindi susuko, ang Diyos ang sandigan ng bawat puso. Di matitinag, di sumusuko, tatat na ngayon at sa lahat ng panahon. Di matitinag, di sumusuko, liwanag ng Pasko, tatat ng Pilipino. Liwanag ng Pasko, tatat ng Pilipino. Buong mundo sabay sa pag-awit nito. Liwanag ng Pasko, nagbubukol tayo, at sa'y buhay sa puso ng bawat tao. Liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Liwanag ng Pasko, liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Liwanag ng Pasko, liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Liwanag ng Pasko, liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Liwanag ng Pasko, liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Liwanag ng Pasko, liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Liwanag ng Pasko, liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Liwanag ng Pasko, liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Liwanag ng Pasko, liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Liwanag ng Pasko, liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Liwanag ng Pasko, liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Liwanag ng Pasko, liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Magkaisa tayo para sa Pilipinas na ako'y mahal. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera,
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuuran, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong takot.